Sa isang maliit na baryo sa gilid ng ilog naninirahan si Elena de la Cruz. Isang dalagang payak, 19 na taong gulang pa lamang nang magsimulang mangarap maging nurse. Sa murang edad, natutunan na niyang humarap sa kahirapan. Ang kanilang bahay ay gawa lamang sa kahoy at pawid. At kapag umuulan, madalas ay pumapasok ang tubig sa loob. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi nawawala sa mukha ni Elena ang ngiti. Isang ngiting puno ng pag-asa. Anak, baka mapagod ka na sa pakaaral. Baka mas mabuting magtrabaho ka na lang. Mahina at ubo-ubong wika ng kanyang ina, si Aling Rosa, habang nakahiga sa lumang papag. Ngumiti si Elena, pinisilang kamay ng ina at tumango. Inay, kaya ko po ito. Balang araw, magiging nurse ako. At hindi na nating kailangang mag-alala sa pera para sa gamot ninyo. Dahil sa pahirapan, sanay na si Elena na kumain ng tuyo at lugaw sa umaga. Madalas ay wala silang ulam, ngunit sapat na iyon para may lakas siyang pumasok sa paaralan. Sa baryong iyon, hindi pangkaraniwan ang isang batang nangangarap ng mataas na edukasyon. Karamihan ay natigil na sa elementarya upang tumulong sa bukid o mangisda sa ilog. Ngunit iba si Elena. Isang gabi, habang nag-aaral siya sa ilalim ng dim na ilaw ng gasera, dumating ang kanyang ama, si Mang Ernesto, bit-bit ang kaunting bigas at ilang gulay. Pasensya na anak, ito lang ang kinita ko ngayon sa paglalako ng gulay sa bayan. Kinaplos ni Elena ang balikat ng ama. Ayos lang po itay, salamat po. Kahit papaano makakakain tayo bukas. Ngunit hindi lamang kahirapan ang pinagdaraanan niya. Nang makapasok siya sa kolehiyo bilang nursing student, kitang-kita ang agwat niya sa mga kaklase. Habang ang iba ay may mamahaling laptop at bagong uniforms, si Elena ay gumagamit ng second-hand na uniforme na iniabot ng kapitbahay nilang dating nurse. May maninipis na tahi at kupas na ang kulay, ngunit maayos naman niyang naisuot. Uy, tingnan niyo yung suot niya, bulong ng isa sa mga kaklase, habang pinagtatawanan siya. Parang galing sa ukay-ukay ang uniforme. Ramdam ni Elena ang kirot sa dibdib, ngunit pinili niyang hindi sumagot. Sa halip tahimik niyang inulit sa sarili ang pangako, magiging nurse ako, hindi ako susuko. Sa kanilang baryo, kilala si Elena bilang masipag at maasahan. Madalas siyang lapitan ng mga kapitbahay tuwing may nangangailangan ng simpleng first aid. Kapag may batang nasugatan sa paglalaro, siya ang unang tinatawag. Kapag may matandang nahilo sa gitna ng initan, siya rin ang agad na rumeresponde. Hindi pa man siya lisensyado, ramdam na ng lahat ang malasakit niya. Ngunit hindi madali ang buhay para sa kanyang pamilya. Ang kanyang ina, si Aling Rosa, ay matagal nang may sakit sa baga. Halos lahat ng kinikita ng kanyang ama ay napupunta lamang sa gamot. Kaya't si Elena, kahit estudyante pa, ay tumutulong sa mga kapitbahay, naglilinis ng bahay, nagbabantay ng tindahan, o kaya naglalaba kapalit ng kaunting pera. Anak, hindi ba't mahirap pagsabayin ang pag-aaral at trabaho? Tanong minsan ng kanyang pinsan na si Marites, habang sabay silang naglalakad papuntang paaralan. Mumiti si Elena at sagot niya, "Oo, mahirap, pero kung hindi ko gagawin, paano ang pamilya ko? Paano ang pangarap ko?" Lumipas ang mga taon ng sakripisyo. Sa bawat gabing kulang sa tulog at bawat araw na kulang sa pagkain, mas lalong tumibay ang kanyang determinasyon. Hindi siya tulad ng iba na sumusuko sa gitna ng hirap. Si Elena ay natutong tumayo sa sariling paa, yakapin ang lahat ng pasakit, at dawing lakas ang lahat ng kahinaan. Isang hapon, matapos ang klase, nilapitan siya ng isa sa mga propesor, si Professor Medina, na matagal nang humahanga sa kanyang tiyaga. "Elena, napapansin kong kahit luma ang gamit mo, ikaw ang isa sa mga pinakamahiyagan sa klase. Huwag mong hayaang hilahin ka pababa ng kahirapan. May kinabukasan ka." Napatitig si Elena, halos maiyak. "Salamat po ma'am. Hindi ko po alam kung kakayanin ko, pero susubukan ko." Sa puso ni Elena, nagsimulang magningning ang pag-asa. Ang kanyang pinagmulan ay puno ng hirap, ngunit ang kanyang hinaharap ay puno ng pangarap. Hindi niya alam, ang landas na kanyang tinatahak ay magdadala sa kanya sa isang kapalarang higit pa sa kanyang inakala. Isang kapalarang mag-uugnay sa kanya
sa pinakamayamang tao sa bansa. Ngunit sa ngayon, sa unang kabanata ng kanyang buhay, siya ay isang dalagang mahirap pa lamang. Nagsusumikap sa gitna ng kahirapan at pinanghahawakan ang pangarap na isang araw magiging nurse siya. Hindi para yumaman, kundi para magligtas ng buhay. At sa simpleng baryo kung saan nagsimula ang lahat, doon mababanaad ang liwanag ng kanyang pangarap na unti-unting magdadala sa kanya sa isang makabuluhang paglalakbay. Habang tumatanda si Elena, lalo niyang naramdaman ang bigat ng kanyang piniling landas. Hindi madali ang maging estudyanteng galing sa mahirap na pamilya, lalo na't nursing ang kanyang kurso. Isang kursong mahal ang bayad at maraming kailangang gastusin. Noong una, buong lakas loob na pinasok ni Elena ang kolehiyo. Ngunit nang dumating ang mga bayarin, doon nagsimula ang kanyang kalbaryo. Tuwing enrollment, palaging kapos ang kanilang pera. Madalas ay kinakailangan niyang mangutang sa kanilang mga kapitbahay o humingi ng palugit sa registrar ng paaralan. "Anak, pasensya ka na," sabi ng kanyang ama isang gabi habang sila'y sabay na kumakain ng simpleng lugaw. "Hanggang dito lang muna ang naibigay ko. Wala na talaga akong mahugot. Kung gusto mo, magpahinga ka muna sa pag-aaral at magtrabaho. Baka makabalik ka rin balang araw." Napatingin si Elena sa kanyang ama. Ramdam ang bigat ng responsibilidad. "Itay, hindi po ako hihinto. Kung titigil ako, baka hindi na ako makabalik. Kaya ko po ito. Maghahanap ako ng paraan." At ganoon nga ang ginawa niya. Nag-apply siya bilang part-time helper sa isang maliit na klinik sa bayan. Doon siya naglilinis ng sahig, nag-aayos ng mga gamit at kung minsan, pinapagawa siya ng simpleng clerical work. Kapalit nito ay maliit na allowance na ginagamit niya pambayad sa pamasahe at pambili ng photocopy ng mga handouts. Hindi nabing madali ang kanyang sitwasyon sa eskwela. Sa kanilang klase, madalas siyang napag-iiwanan dahil hindi siya makabili ng sariling libro. Umaasa lamang siya sa libreng oras para nakagamit ng aklatan. Kapag may group work, kadalasan ay tahimik lang siya dahil nahihiya siyang hindi makapag-ambag ng pera para sa mga proyekto. "Uy, Elena, wala ka na namang ambag," biro ng isang kaklase nilang mayaman. "Puro ka na lang basa ng libro sa library. Baka sa aktwal, wala ka ring alam." Masakit ang mga salitang iyon, ngunit pinili niyang hindi lumaban. Sa halip, itinodo niya ang oras sa pag-aaral. Tuwing gabi, kahit pagod mula sa klinik, pinipilit niyang magbukas ng notebook at magsagot ng reviewers. Minsan, pinanong siya ng kanyang kaibigan na si Marites na kasama rin sa universidad. "Elena, paano mo nagagawa lahat ng ito? Kung ako siguro, sumuko na." Ngumiti si Elena kahit bakas ang pagod sa kanyang mukha. "Dahil may dahilan ako, gusto kong maging nurse para sa pamilya ko. Para kay inay na lagi nang inuubo at para kay itay na araw-araw nagsusumikap. Hindi ko kayang sayangin lahat ng hirap nila." Isang araw, dumating ang pagkakataon na muntik na siyang mag-drop out. Hindi siya nakapagbayad ng tuition sa takdang araw at halos hindi siya pinayagang kumuha ng exam. Nakaupo siya sa labas ng registrar's office, halos lumuha na, nang biglang lumapit si Professor Medina. "Elena, bakit nandito ka pa? Hindi ka ba kukuha ng exam?" tanong nito. Nagpahid si Elena ng luha at mahina niyang tugon. "Ma'am, wala pa po kasi akong pambayad. Baka po hindi na ako makakuha." Matagal siyang tinitigan ng propesor bago ito nagsalita. "Alam kong masipag ka at seryoso sa pag-aaral. Ako na muna ang magbibigay ng tulong ngayon. Huwag mong isipin na utang ito. Isipin mong ito'y pamana para sa kinabukasan mo." Naiyak si Elena sa sobrang pasasalamat. "Maraming salamat po, ma'am. Hindi ko po kayo bibiguin." Dahil sa pagkakataong iyon, nakapagsimula siyang muli. Ngunit hindi pa rin natapos ang mga pagsubok. Sa bawat semester, lagi siyang nag-aalangan kung makakabayad pa ba ng susunod na tuition. Ang kanyang oras ay laging hati sa pag-aaral at pagtatrabaho. Madalas, halos wala na siyang tulog. Ngunit sa lahat ng ito, unti-unting nakikilala siya ng mga propesor bilang isang estudyanteng hindi madaling sumuko.
Kahit hindi siya kilala sa unibersidad bilang pinakamatalino, siya naman ang may pinakamatibay na puso. Hindi lahat ng nurse ay may talento lang. Sabi minsan ng kanilang clinical instructor habang sila'y nasa training. Mahalaga rin ang malasakit. At yan, si Elena, yan ang meron siya. Hindi alam ni Elena na ang lahat ng sakripisyong ito ang maghahanda sa kanya sa mas mabibigat pang pagsubok na darating. Sa ngayon, sapat na ang bawat araw na siya ay patuloy na lumalaban. Hindi lang para sa sarili, kundi para sa kanyang pamilya. At sa bawat pagtulong ng pawis niya sa klinik, at bawat gabing halos pumikit na ang mata sa sobrang antok, lalong tumitibay ang paniniwala niya na isang araw, makakamit niya ang pangarap na matagal niyang pinanghahawakan. Matapos ang ilang taon ng sakripisyo at halos walang pahinga sa pag-aaral at pagtatrabaho, dumating din ang araw ng board exam para kay Elena. Halos hindi siya makapaniwala na nakarating siya sa puntong iyon. Tuwing gabi bago ang exam, umaharap siya sa gasera sa kanilang bahay at inuulit-ulit ang mga reviewers na halos hindi na matablan ng tinta sa sobrang gamit. Ang kanyang ama at ina ay palaging nakatingin sa kanya, taimtim na nagdarasal na sana'y magtagumpay ang kanilang anak. Anak, kahit anuman ang resulta, proud kami sa iyo. Mahina ngunit puno ng pagmamahal na miwika ni Aling Rosa. Ngumiti si Elena, bagaman halatang pagod. At sagot niya, Inay, Itay, para ito sa atin, hindi ako susuko. Dumating ang araw ng pagsusulit. Sa kabila ng kaba at takot, buong tapang niyang sinagutan ang bawat tanong. Paglabas niya ng examination room, pakiramdam niya ay nabunutan siya ng tinik sa dibdib. Ngunit higit pa ang emosyon nang dumating ang resulta, pumasa siya. Hindi man siya kabilang sa top-notchers. Sapat na ang lisensya upang mabago ang buhay nila. Naging masaya ang kanilang baryo sa balitang iyon. Lahat ay bumati sa kanya. Tila naging inspirasyon siya ng mga kabataan doon. Ngunit alam niyang simula pa lang iyon, kailangang maghanap ng trabaho at iyon ang mas malaking laban. Sa kabutihang palad, natanggap siya bilang contractual nurse sa isang pampublikong ospital sa lungsod. Sa unang araw pa lamang, ramdam na niya ang hirap ng trabaho. Kulang ang mga kagamitan, siksikan ang mga pasyente, at halos walang pahinga ang mga nurse. Halika na, Elena, ikutin na natin ang ward. Wika ng kanyang senior nurse na si Ate Liza. Sumunod siya agad, kahit nanginginig pa ang kanyang tuhod. Nakita niya ang iba't ibang mukha ng sakit at pagdurusa. Mga pasyenteng may sugat, mga batang umiiyak, at matatandang humihingi ng saklolo. Sa bawat kama, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad. Isang matandang babae ang kumapit sa kanyang kamay. Iha, pwede mo ba akong tulungan? Ang sakit ng dibdib ko. Maingat siyang umiti at sinagot. Huwag po kayong mag-alala, Lola. Tatawag ako ng doktor. Ngunit hindi lang yon ang ginawa niya. Pinisil niya ang kamay ng matanda. Pinaparamdam ang init ng malasakit bago pa man dumating ang doktor. Mabilis siyang nakilala ng mga pasyente bilang nurse na laging nakangiti kahit pagod. Madalas siyang overtime at kung minsan ay umuuwi siyang halos wala ng lakas. Ngunit hindi niya ininda ang lahat. Isang gabi, habang sabay silang kumakain ng kaunting tinapay sa kantin, tinanong siya ni Ate Liza, Elena, bakit ka laging masaya kahit napakahirap ng trabaho natin? Alam mo naman, halos wala na tayong sahod, puro overtime pa. Ngumiti siya at sagot, kasi ate, kahit papaano, may natutulungan tayo. Kahit isang ngiti lang mula sa pasyente, sapat na. Ngunit hindi rin nawawala ang lungkot sa kanyang puso. Sa kabila ng kanyang pagiging nurse, hindi pa rin sapat ang kinikita para matustusan ang gamot ng kanyang ina. Tuwing araw ng sweldo, halos kalahati agad na pupunta sa parmasya. At kapag walang natira, siya'y nanghihiram muli. Anak, baka naman sobra na ang bigat mo, sabi ng kanyang ama minsan, habang hawak-hawak ang resibo ng gamot. Huwag mo nang intindihin lahat. Hindi po, Itay, sagot niya. Responsibilidad ko ito. Hanggat kaya ko, lalaban ako. Sa kabila ng lahat ng hirap, naging kilala siya sa ospital bilang nurse na may puso. Hindi siya kilala dahil sa galing lamang,
kundi dahil sa malasakit. Kapag may batang umiiyak, siya ang unang yayakap. Kapag may pasyenteng nawawala ng pag-asa, siya ang nagbibigay ng salita ng lakas. Ngunit kasabay ng kanyang paglago sa propesyon ay ang paglala ng karamdaman ng kanyang ina. Minsan, umuuwi siya galing duty at nadatnan ang ina na inuubo ng malakas, halos hindi na makahinga. "Inay!" sigaw niya. Agad na inalalayan ang ina sa papag. "Bukas dadalhin ko ngayon sa ospital. Kailangan ninyo ng mas maayos na gamutan." Ngunit ngumiti lamang si Aling Rosa at mahina ang sagot, "Anak, wag mo na akong intindihin. Ang mahalaga, magpatuloy ka." Ang mga salitang iyon ay lalong nagpatibay sa puso ni Elena. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya kayang tiisin ang bigat ng lahat. Pero sigurado siya sa isang bagay, hindi siya titigil. Ang pagiging nurse ay hindi lang trabaho para sa kanya. Ito ay misyon. At yun ang pinanghahawakan niya sa bawat araw na lumilipas. Sa mga gabing nakaupo siya sa ospital, habang nakatanaw sa mga pasyenteng natutulog, madalas niyang tanungin ang sarili, "Hanggang saan kaya ako dadalhin ng landas na ito?" Hindi niya alam na ang sagot ay darating sa paraang hindi niya inaasahan, sa pagdating ng isang pasyenteng magbabago ng kanyang buhay magpakailanman. Habang lumilipas ang mga buwan sa ospital, lalo lamang dumadagdag ang mga pasamin ni Elena. Hindi sapat ang kinikita niya bilang contractual nurse, at mas lalo pang dumadami ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Ang bawat araw ay tila laban para makahinga sa gitna ng dumaraming gastusin. Naging mas mabigat ang kalagayan ng kanyang ina, si Aling Rosa. Madalas na itong inuubo ng malakas at kinakapos sa paghinga. Halos linggo-linggo, kailangang bumili ng gamot, at kung minsan ay kailangang dalhin sa klinika para masuri. Dahil dito, ang kaunting kinikita ni Elena ay mabilis na nauubos. Isang gabi, habang binibilang ang natitirang pera sa maliit nilang mesa, napabuntong hininga si Elena. Ang kanyang ama, si Mang Ernesto, ay nakaupo sa gilid, hawak ang isang resibo. "Anak, wala na akong makuha pang racket ngayon. Sarado ang palengke sa mga susunod na araw. Baka hindi tayo makaabot sa susunod na bayad sa kuryente." Pinilit ngumiti ni Elena. "Itay, wag po kayong mag-alala. May darating pa akong sahod. Kahit paano, makakahabol tayo." Ngunit alam niyang hindi iyon totoo. Ang sahod niya ay halos kalahati ng pangangailangan ng pamilya. At sa tuwing dadating ang araw ng sweldo, diretsyo na siya sa parmasya upang bilhin ang gamot ng ina. Sa mga panahong iyon, wala siyang naitatabi para sa sarili. Minsan, isang kaibigang nurse ang nakakita sa kanyang tila nalulugmok. "Elena, hindi ka ba napapagod? Lagi kang overtime. Halos wala ka ng oras para sa sarili mo." Tanong ni Ate Lisa habang magkasama silang nag-aayos ng mga gamit sa ward. Uminga ng malalim si Elena. "Oo ate, napapagod ako. Pero paano ko iiwan ang pamilya ko? Kung hindi ako kikilos, sino ang kikilos para sa kanila?" Kahit may sakit o lagnat, pumapasok pa rin siya. Isang araw, halos himatayin siya sa gitna ng ward dahil sa sobrang pagod at hindi pagkain. Agad siyang inalalayan ng kanyang mga kasamahan. "Elena, dapat magpahinga ka. Hindi ka makina," wika ng isa sa mga doktor. Ngumiti lang siya at mahina ang sagot. "Dok, pasensya na. Ayokong iwan ang mga pasyente. Kailangan nila ako." Ang kanyang determinasyon ay nagiging inspirasyon sa ibang mga kasama. Ngunit sa loob-loob niya, ramdam na niya ang bigat ng lahat. Tuwing uuwi siya, natatanaw niya ang ina sa papag, payat at mahina, at naririnig ang kanyang ama na nagsisikap maghanap ng paraan para kumita. Isang gabi, nagkaroon sila ng seryosong pag-uusap. "Elena," wika ni Mang Ernesto habang nakatingin sa kanya, "huwag mong akuin lahat. Pamilya tayo, kaya dapat sabay-sabay nating dalhin ang bigat." Ngumiti si Elena at humawak sa kamay ng ama. "Itay, ginagawa ko ito hindi dahil kailangan ko, kundi dahil mahal ko kayo. Hanggat may lakas ako, hindi ko kayo iiwan." Sa ospital, naging mas kilala siya bilang nurse na laging handang tumulong.
Ngunit sa bawat pasasalamat ng pasyente, alam niyang may kapalit itong hirap sa kanyang katawan. May mga gabi na hindi na siya halos makatulog. Iniisip kung saan kukuha ng pera para sa susunod na linggo. Isang insidente ang nagpatibay pa sa kanyang puso. Isang batang pasyente ang halos mawalan ng buhay at sa kanyang maagap na pagkilos, naligtas ito. Nangyakap ang ina ng bata sa kanya at umiiyak na nagsabi, "Salamat iha, kung wala ka, baka wala na ang anak ko." Napaluha si Elena at sa kanyang puso ay nagtanong siya, "Kung kaya kong iligtas ang buhay ng iba, kaya ko rin sigurong ilaban ang buhay ng pamilya ko." Ngunit sa likod ng lahat ng tapang, may tinatago rin siyang pangamba. Kapag mag-isa na siya sa gabi, madalas niyang tanungin ang sarili kung hanggang kailan niya kakayanin ang ganitong buhay. Ngunit lagi niyang binabalikan ang imahe ng anyang ina at ama. Iyon ang nagbibigay sa kanya ng lakas na magpatuloy. At habang lalo siyang lumalaban araw-araw, hindi niya alam na unti-unti nang lumalapit ang kapalaran na magbabago sa kanyang buong buhay. Isang pasyenteng hindi niya kilala, ngunit magiging susi sa pagbabago ng kanyang kapalaran. Isang maulang gabi sa ospital nang dumating ang isang pasyente na kaagad nagbigay ng kaba at tensyon sa buong emergency room. May 4 na bodyguard na nagbuhat sa isang lalaking walang malay, duguan at tila wala ng buhay. Ang mga nurse at doktor ay mabilis na kumilos, ngunit ramdam ni Elena ang kakaibang bigat ng sitwasyon. Kritikal na ang lagay, blood pressure dropping, sigaw ng isang doktor habang nakatingin sa monitor. Agad na lumapit si Elena at tinulungan ang mga kasama. Habang pinupunasan niya ang dugo mula sa ulo ng pasyente, napansin niya ang mamahaling relo sa kamay nito at ang magarang sapatos na may tatak na hindi basta-basta nakikita sa mga ordinaryong tao. Bagamat wala siyang oras para mag-isip, may kutob siyang hindi pangkaraniwang tao ang dinala sa kanila. Kinabahan siya lalo nang marinig ang sinabi ng head nurse. Wala tayong sapat na supply ng dugong tugma sa kanya. Kailangan agad ng donor o hindi na siya aabot sa susunod na oras. Nagkatinginan ang lahat. Naghintay sila ng kamag-anak na maaaring magbigay ng dugo. Ngunit wala ni isang dumating. Ang mga bodyguard ay halatang naguguluhan at hindi alam ang gagawin. Mayroon ba rito na kapareho ng type O negative? Tanong ng doktor. Halatang desperado. Nagtaas ng kamay si Elena. Bagamat nanginginig. Ako po, Doc. Type O negative ako. Kung makakatulong, magdodonate ako. Sigurado ka ba, Nurse De La Cruz? Galing ka pa sa 2 shift. Mahina ka na. Babala ng isang kasama. Ngumiti siya kahit bakas ang pagod sa mukha. Kung hindi ko gagawin, baka mamatay siya. Pasyente siya. At bilang nurse, tungkulin ko ito. Kaagad siyang isinailalin sa proseso ng blood donation. Habang dahan-dahang dumadaloy ang kanyang dugo sa maliit na bag, ramdam ni Elena ang pagkahilo. Pinikit niya ang mga mata at iniisip lamang ang isa, ang mailigtas ang buhay ng taong hindi niya kilala. Relax, Nurse Elena. Malapit na, sabi ng doktor na kumakapit sa kanyang braso. Pagkatapos ng ilang minuto, natapos ang proseso. Agad na isinaksak sa pasyente ang dugo ni Elena. Ang buong operating room ay tila huminga ng maluwag nang unti-unting bumalik ang tibok ng puso ng lalaki sa monitor. Pulse is stabilizing, may pag-asa na, bulalas ng doktor. Hindi naiwasan ni Elena ang mapaluha. Sa kabila ng pagod, nakaramdam siya ng kakaibang ginhawa. Alam niyang may nailigtas siyang buhay, kahit hindi niya kilala kung sino ang lalaki. Nang matapos ang operasyon, inilabas siya ng isang nurse sa isang maliit na silid upang makapagpahinga. Habang nakahiga sa kama, nilapitan siya ng isang doktor na kasama sa operasyon. Elena, alam mo ba kung sino ang niligtas mo? Tanong nito. Umiling siya, mahina pa ang kanyang katawan. Hindi po, hindi na mahalaga. Ang mahalaga, buhay siya ngayon. Ngunit nagkatinginan ang mga doktor at isa sa mga bodyguard na naroroon. Halatang may tinatago silang impormasyon. Hindi pa nila ipinapaalam kay Elena ang buong katotohanan na ang lalaking nailigtas niya ay si Don Alejandro Vergara.
ang pinakamayamang bilyonaryo sa buong bansa. Habang nagpapatuloy ang paggaling ng pasyente, si Elena naman ay hindi pa rin nakakaalis ng ospital dahil kailangan niyang magpahinga. Habang nakahiga, pumasok ang isa sa mga doktor na tumulong sa operasyon at lumapit sa kanya. Hindi lahat ng nurse gagawin ang ginawa mo ngayong gabi, ani ng doktor. Ipinagmamalaki kita, Elena. Isang araw, babalik sa iyo ang kabutihang ito. Napangiti siya kahit nanlalambot pa ang katawan. Dok, ginusto ko lang pong gawin ang tama. Kung ako man ang nasa sitwasyon niya, sana may tutulong din sa akin. Sa isip ni Elena, isa lamang iyon sa libu-libong karanasang maaaring kaharapin ng isang nurse. Isang buhay na naligtas, isang tungkuling natupad. Ngunit hindi niya alam na ang simpleng dugong ibinahagi niya ang magiging dahilan upang tuluyan ng magbago ang takbo ng kanyang kapalaran. Sa mga susunod na araw, magsisimula na ang kwento ng isang mahirap na nurse na nagbigay ng bahagi ng kanyang sarili para sa isang taong higit pa sa kanyang inaakala. Magdamag na halos hindi nakatulog si Elena matapos ang donasyong ginawa niya para sa misteryosong pasyente. Sa tuwing ipipikit niya ang mga mata, bumabalik sa isip niya ang tunog ng monitor na muling bumalik sa normal na tibok nang pumasok sa katawan ng pasyente ang dugo niya. Para bang nakaukit sa kanyang alaala ang gabing iyon. Ngunit sa kabila ng pakiramdam ng tagumpay, ramdam din niya ang matinding panghihina. Pagkatapos ng kanyang duty, ipinasok siya ng isang kapwa nurse sa isang maliit na kwarto upang makapagpahinga. Nakahiga siya sa kama at kahit gustuhin niyang bumangon para tingnan ang mga pasyente, pinilit siya ng kanyang katawan na manatili. Hindi ka pa rin tumitigil, Elena, wika ni Ate Liza nang pumasok ito sa silid, dala ang isang baso ng tubig. Bumigay ka na nga kagabi. Gusto mo pa ring bumalik agad sa trabaho. Ngumiti si Elena, pilit na pinapawi ang bigat sa kanyang ulo. Hindi ko kasi matiis, ate. Ang dami pang kailangan ng tulong sa ward. Umiling si Ate Liza at inilapit ang baso sa kanya. Pahinga ka muna, hindi ka bakal. Kung wala ka ng lakas, paano ka pa makakatulong? Napilitan si Elena na sumunod. Ngunit kahit nakahiga, hindi maalis sa isip niya ang lalaking nailigtas. Hindi niya kilala, ngunit alam niyang hindi basta ordinaryong tao iyon. Sa mga kwintas at relo nitong suot, ramdam niyang may mataas itong katayuan sa lipunan. Ngunit para kay Elena, pasyente lang siya, isang taong kailangang mabuhay. Kinabukasan, dumating ang isa sa mga doktor na kasama sa operasyon, si Dr. Javier. Elena, kailangan kong personal na magpasalamat. Kung hindi sa'yo, baka hindi na umabot ang pasyente. Ginawa ko lang po ang tungkulin ko. Mahinang sagot ni Elena. Kung may magagawa akong paraan para mailigtas siya, hindi ko hahayaang sayangin ang pagkakataon. Ngunit hindi lahat ay sang-ayon. May ilang nurse na bulungan ng bulungan sa likod ni Elena. Grabe siya, parang gusto yatang maging bida. Kahit himatayin, sige pa rin. Aba, baka ginagamit lang niya ang pagkakataon. Narinig iyon ni Elena, ngunit pinili niyang manahimik. Hindi siya nandito para magpasikat, nandito siya para tumulong. Habang bumabalik siya duty, makalipas ang ilang araw, hindi pa rin alam ni Elena ang buong katotohanan. Patuloy niyang inaalagaan ang iba pang pasyente, nag-iikot sa ward at nagbabantay sa gabi. Ngunit paminsan-minsan, nakikita niya ang mga bodyguard ng lalaking nailigtas. Tahimik ang mga ito. Nakasuot ng itim na Amerikana at halos hindi sumasagot sa mga tanong. Isang hapon, matapos ang kanyang shift, muntik na siyang matumba sa hallway dahil sa sobrang pagod. Agad siyang inalalayan ng isa sa mga doktor. Elena, kailangan mong alagaan ang sarili mo. Kung palagi kang ganyan, baka ikaw naman ang maging pasyente. Napangiti siya at sagot, Dok, sanay na po ako. Mahirap lang po talaga ang sitwasyon. Hindi niya alam na sa mga sandaling iyon, may isang matang lihim na nakatingin sa kanya. Ang pasyente mismo na unti-unti nang bumabangon mula sa kamatayan. Nakakonfine pa rin ito sa ICU, ngunit sa mga mata nitong lagmulat ng saglit, nasilayan niya si Elena habang naglalakad sa hallway.
Hindi man malinaw, ramdam ng lalaki ang kabutihang nasa kanyang presensya. Pagkatapos ng ilang araw, dumating ang balita, stable na ang pasyente, ngunit kailangan pa rin ng masusing pag-aalaga. Ang mga doktor ay nagpulong at tahimik na nagpasalamat kay Elena. Isa sa kanila ang nagsabi, "Hindi na lang dugo ang ibinigay mo, Elena. Nagbigay ka ng buhay." Nang marinig iyon, napahinto si Elena. Para bang isang mabigat na responsibilidad ang naibsan. Ngunit kasabay noon, dumating ang pakiramdam na may nagbago na sa kanyang buhay. Hindi man niya alam kung ano, alam niyang ang gabing iyon ang magiging simula ng hindi pangkaraniwang kwento. "Bakit ka ba sobrang determinado?" tanong minsan ni Ate Liza habang magkasama silang nag-aayos ng mga gamot. Napangiti si Elena. "Kasi ate, ang bawat dugo na ibinibigay natin, bahagi iyon ng sarili natin. Kung kaya kong ibigay, ibibigay ko. Lalo na kung ang kapalit ay buhay ng tao." Tahimik na napangiti si Ate Liza at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya kung gaano alalim ang malasakit ng batang nurse. Samantala, ang pamilya ng pasyente ay dumating kinabukasan. Hindi nila ibinunyag agad kung sino ang lalaki. Ngunit isa sa kanila ang lumapit kay Elena at nagpasalamat ng taus-puso. "Hija, hindi mo alam kung gaano kahalaga ang ginawa mo. Hindi lang buhay ng isang tao ang nailigtas mo, kundi pati na rin ang kinabukasan ng napakaraming umaasa sa kanya." Naguluhan si Elena, ngunit ngumiti na lamang. "Ginawa ko lang po ang dapat gawin. Kung may mas higit pa akong magagawa, gagawin ko rin po." Sa kanyang isip, isa lamang itong normal na tungkuling bilang nurse. Ngunit hindi niya alam, ang dugong dumaloy mula sa kanyang ugat patungo sa ugat ng lalaki ang magiging tulay ng pagbabago. Isang kapalarang hindi niya inasahan. At sa bawat tibok ng kanyang puso, dala na niya ang bigat at biyaya ng sakripisyong iyon. Hindi na lamang siya basta nurse na tumutupad ng tungkulin. Siya ay naging bahagi ng isang buhay na mag-uugnay sa kanya sa pinakamayamang tao sa buong bansa. Lumipas ang ilang linggo mula nang isagawa ang operasyon kay Don Alejandro. Sa bawat araw, unti-unting bumabalik ang lakas ng kanyang katawan. Sa silid ng ICU, naroon pa rin ang mga tauhan niya, laging nakabantay. Subalit sa kabila ng kanyang yaman at kapangyarihan, pakiramdam ni Alejandro ay tila nagbago ang lahat. Para bang muling ipinanganak siya, dala ng dugong dumaloy mula sa isang estrangherong nagligtas sa kanya, isang nurse na hindi man lang niya kilala. Isang umaga, dumating ang doktor at ngumiti. "Sir, malaking improvement po. Ang vital signs ninyo ay normal na. Malaki ang naging tulong ng transfusion." Tahimik na tumango si Alejandro. "Gusto kong malaman kung sino ang nagbigay ng dugo. Sino siya?" Nagkatinginan ng mga doktor at isa sa mga bodyguard. "Sir, isang nurse po sa ospital. Pangalan niya ay Elena de la Cruz." Halos hindi makapaniwala si Alejandro. Nurse? At kontraktual pa? Hindi ba't delikado para sa kanya ang magbigay, lalo na't galing siya sa duty? Ginawa niya iyon nang walang pag-aalinlangan, sagot ng doktor. "Kung hindi siya pumayag, baka hindi na kayo nabubuhay ngayon." Natahimik si Alejandro. Sa buong buhay niya bilang bilyonaryo, sanay siyang nabibili ang lahat. Ngunit sa pagkakataong ito, isang tao ang nagbigay ng bahagi ng sarili nito. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa malasakit. Samantala, si Elena ay abala pa rin sa trabaho. Hindi pa rin alam ang tunay na katauhan ng kanyang pasyente. Para sa kanya, isa lamang itong pasyenteng nailigtas. Ngunit sa bawat pagdaan niya sa hallway kung saan naroon ang silid ng lalaki, ramdam niya ang kakaibang tensyon. Hindi niya iyon maipaliwanag. Lagi kang napapatingin doon, biro ni Ate Liza isang gabi habang nag-aayos sila ng mga gamit. "Parang may nararamdaman ka." Napatawa si Elena. "Ate, pasyente lang siya. At isa pa, hindi ko naman siya kilala." Ngunit sa loob ng silid, lihim siyang minamasdan ni Alejandro. Sa unang pagkakataon, nakita niyang may isang tao pa lang tatrato sa kanya bilang isang ordinaryong nilalang.
hindi bilang pinakamayamang tao sa bansa. Sa halip na tingnan siya bilang pinagmumulan ng kayamanan, nakilala siya ni Elena bilang isang taong nangangailangan ng tulong. Isang araw, habang nag-iikot si Elena sa ward, tinawag siya ng doktor. "Elena, kailangan kang makita ni Mr. Vergara. Gusto niyang personal na magpasalamat." Napatigil siya at napatitig sa doktor. "Siya po ba ang pasyenteng nailigtas ko?" Tumango ang doktor. "Oo, siya ang nagdonasyon ka ng dugo para sa kanya." Kinabahan si Elena habang papasok sa silid. Sa loob, naroon si Alejandro. Nakaupo na sa kama at may kaunting lakas na sa katawan. Nang makita niya si Elena, nag-iba ang kanyang ekspresyon. Tila isang pusong puno ng pasasalamat. "Miss De La Cruz?" Mahinahon niyang tanong. "Ikaw ba ang nagbigay ng dugo sa akin?" Mahinang tumango si Elena. "Opo. Pero tungkulin ko lang po yun. Ginawa ko lang ang dapat." Mumiti si Alejandro at sa kanyang mga mata ay bakas ang hindi matatawarang pagtanaw ng utang na loob. "Hindi mo lang tinupad ang tungkulin mo. Niligtas mo ako. Kung wala ka, baka wala na ako ngayon. Salamat sa'yo." Nahiya si Elena at bahagyang yumuko. "Wala pong anuman. Lahat ng nurse, gagawin ang ginawa ko." Ngunit alam ni Alejandro na kakaiba si Elena. Hindi lahat ng tao, lalo na't pagod at halos mawalan ng lakas, ay kayang isakripisyo ang sarili para sa isang estranghero. Sa kanyang puso, nagsimulang mabuo ang pagnanais na makilala pa siya ng mas mabuti. Paglabas ni Elena mula sa silid, kinausap ni Alejandro ang kanyang tauhan. "Hanapin ninyo ang lahat ng detalye tungkol sa kanya. Gusto kong malaman kung sino siya, saan siya nanggaling at kung anong klaseng buhay meron siya." Mula sa araw na iyon, naging mas determinado si Alejandro na bumangon. Hindi lamang para sa sarili niya, kundi upang maipakita ang kanyang pasasalamat sa babaeng nagligtas ng kanyang buhay. Habang patuloy siyang gumagaling, lalo niyang pinaghirapan ang kanyang therapy at medication. Ang mga doktor ay humanga sa bilis ng kanyang pagbangon. Ngunit ang hindi nila alam, ang tunay na dahilan ng kanyang determinasyon ay ang pangalang laging umaalingaw-ngaw sa kanyang isip, Elena De La Cruz. Matapos ang halos 2 linggo, lumipat na sa private room si Don Alejandro. Bagamat hindi pa siya ganap na malakas, kitang-kita na ang malaking pagbabago sa kanyang kalagayan. Sa mga araw na iyon, nakasanayan na rin niyang makita si Elena, na palaging dumadaan upang tingnan kung maayos ang kanyang kondisyon. Isang umaga, habang nag-aayos si Elena ng mga gamot, narinig niyang tinawag siya mula sa silid. "Miss De La Cruz." Mahina ngunit magalang na tinig ni Alejandro. Agad siyang pumasok. "Opo, sir. May kailangan po ba kayo?" Umiling si Alejandro at numiti. "Wala naman. Gusto ko lang magpasalamat ulit. At sana makilala kita ng mas mabuti." Nagulat si Elena. Hindi siya sanay na tinatanong ng mga pasyente ang tungkol sa kanyang buhay. Wala naman pong espesyal sa akin, sir. Nurse lang po ako rito." Tumawa ng kaunti si Alejandro. "Wala bang espesyal? Kung hindi dahil sa'yo, baka wala na ako ngayon. Para sa akin, napaka-espesyal mo na." Nahiya si Elena at ibinaling ang tingin sa tray ng gamot. "Ginawa ko lang po ang tungkulin ko." Simula noon, naging madalas ang kanilang pag-uusap. Sa tuwing bibisita siya para magdala ng gamot o mag-check ng vital signs, hindi lang basta trabaho ang nangyayari. Nagkakakwentuhan sila tungkol sa pamilya, kabataan at mga simpleng bagay na hindi akalain ni Elena na aaminin ng isang taong gaya ni Alejandro. "Alam mo ba, wika ni Alejandro isang gabi habang nagkukwento, kahit mayaman ako, hindi ibig sabihin ay wala na akong pinagdadaanan. Minsan nga, mas malungkot pa ang buhay ko kaysa sa mga taong walang kayamanan." Napatingin si Elena, hindi makapaniwala. "Bakit po ninyo nasabi iyon? Sa lahat ng tao, kayo ang may pinakakomportableng buhay." Umiling si Alejandro. "Komportable nga siguro sa mata ng iba, pero wala akong tunay na kaibigan. Karamihan lumalapit sa akin dahil sa pera, hindi dahil sa pagkatao ko." Natahimik si Elena. Doon niya lang naisip na kahit palang pinakamayaman, may kakulangan din sa buhay.
Sa puso ni Alejandro, may puwang ng kalungkutan na hindi kayang punan ng ginto o kapangyarihan. Lumipas ang mga araw at mas naging madali ang loob ni Alejandro kay Elena. Tila wala siyang kayamanang tinatago kapag kaharap ang dalaga. Nakikipagbiruan siya, nagtatanong ng mga simpleng bagay at minsan ay ikinukwento pa ang mga kabiguan niya sa negosyo. Elena, kung hindi ka nurse, ano kaya ang gusto mong maging? Tanong niya minsan. Nag-isip ang dalaga. Siguro guro, kasi gusto kong magbahagi ng kaalaman at magbigay inspirasyon. Pero mas pinili ko maging nurse kasi dito, literal na buhay ng tao ang matutulungan ko. Ngumiti si Alejandro, humanga sa sagot niya. Iyan ang dahilan kung bakit kakaiba ka. Hindi pera ang habol mo, kundi serbisyo. Bihira na ang taong katulad mo ngayon. Habang tumatagal, napansin ni Elena na nagiging mas madali na ang pakikisalamuha sa kanya. Sa umpisa, may kaba siya sa presensya ng pasyente. Ngunit ngayon, para na lang siyang nakikipag-usap sa isang matandang kaibigan. Hindi niya alam ang buong katauhan ni Alejandro. Wala siyang ideya na siyang pinakamayamang tao sa bansa. Sa mata ni Elena, isa lang siyang pasyenteng nangangailangan ng atensyon at kaunting kwento para gumaling. Isang gabi, nang ma-extend ang duty ni Elena, dumaan siya sa silid ni Alejandro bago umuwi. Ising pa ito, nakatanaw sa bintana. Hindi pa po ba kayo makatulog? Tanong ni Elena. Mumiti si Alejandro. Mahirap makatulog kapag marami kang iniisip, pero salamat at dumaan ka. Sa totoo lang, nakakaagaan ng pakiramdam na may nakakausap na hindi interesado sa kung anong meron ako. Umupo si Elena sandali sa upuan. Hindi ko po alam ang ibig ninyong sabihin, pero para sa akin, pasyente lang kayo at gusto ko lang matiyak na gagaling kayo. Napangiti si Alejandro at iyan ang pinakamasarap marinig. Pasyente lang. Sa mga sandaling iyon, hindi niya alam kung bakit, ngunit nakaramdam siya ng ginhawa, isang pakiramdam na matagal na niyang hindi nadama. Unti-unti, nagsimulang mabuo ang pagkakaibigan sa pagitan ng dalawa. Isang pagkakaibigang batay hindi sa yaman o kapangyarihan, kundi sa malasakit at simpleng pakikitungo. At sa mga mata ni Alejandro, si Elena lamang ang taong hindi nagbago ang tingin sa kanya. Isang ordinaryong tao na may sugat at pangangailangan. Sa mga susunod na araw, mas lalo pa silang magiging malapit. Ngunit kasabay ng pag-usbong ng kanilang pagkakaibigan ay ang mga matang lihim na nakamasid at hindi natuwa sa kanilang pagiging malapit. Mga matang magdadala ng unos sa katahimikan ng kanilang ugnayan. Sa gitna ng unti-unting paglapit ng loob ni na Elena at Alejandro, dumating ang isang babae na magpapabago ng takbo ng lahat. Siya si Claudia Montenegro, anak ng isa sa matagal ng business partner ni Alejandro. Kilala siya sa lipunan bilang isang sosyal at ambisyosang babae, sanay makuha ang lahat ng kanyang gusto. At sa loob ng maraming taon, isa sa mga bagay na gustong-gusto niya ay ang kamay ni Don Alejandro. Isang hapon, dumating si Claudia sa ospital, suot ang mamahaling damit at alahas na kumikislap sa ilalim ng ilaw. Pagkapasok pa lang niya sa silid, agad niyang nakita si Elena na nag-aayos ng mga gamot sa tabi ng kama ni Alejandro. "Darling Alejandro," malambing na wika ni Claudia, ngunit bakas sa tono ang pagmamay-ari. "Mabuti at nagiging mas malakas ka na. Hindi ka na makakalusot sa susunod kong dinner invitation." Napatingin si Alejandro at pilit na ngumiti. "Claudia, salamat sa pagdalaw." Ngunit bago pa man makasagot si Elena, napansin ni Claudia ang pangalan tag na suot niya. "I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request." Nurse lang siya. At higit sa lahat, baka ginagamit ka lang niya. Napakunot ang noo ni Alejandro. "Claudia, tigilan mo yan. Hindi mo siya kilala. Isa siya sa pinakamabuting taong nakilala ko. Kung hindi dahil sa kanya, baka wala na ako ngayon." Ngunit mas lalong uminit ang dugo ni Claudia. At iyan nga ang sinasabi ko. Baka ginagamit niya ang ginawa niya para makuha ang loob mo. Alam mo namang maraming gustong sumikat dahil sa pangalan mo. Tumahimik si Alejandro, hindi na sumagot. Ngunit sa kanyang puso,
Alam niyang mali ang iniisip ni Claudia. Nakita niya kay Elena ang tunay na malasakit. Isang bagay na hindi niya naranasan kay Claudia kahit ilang taon silang magkasama sa parehong lupon ng mga negosyante at sosyal na pagtitipon. Kinanabihan, habang nag-aayos si Elena ng mga gamit sa nurse station, nilapitan siya ni Claudia. Malamig ang boses nito at puno ng panguuyam. "Makinig ka, Elena. Layuan mo si Alejandro. Hindi mo siya kauri. Hindi ka dapat nasa tabi niya. Ang mundo niya ay para sa mga tulad ko, hindi para sa isang babaeng kasing simple mo." Napaiwas ng tingin si Elena, pinipigilan ang luha. "Ma'am, wala akong intensyon na lampasan ang pagiging nurse ko. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko." Ngumisi si Claudia, saka nagpatuloy. "Trabaho mo lang ang pantayan siya bilang pasyente. Pero tandaan mo ito, kapag lumampas ka pa, sisiguraduhin kong mawawala ka sa ospital na ito." Umalis si Claudia, iniwan si Elena na nanginginig at halos hindi makahinga sa bigat ng kanyang sinabi. Pagbalik sa duty room, hindi naiwasang mapansin ni Ate Lisa ang lungkot sa mukha ni Elena. "Bakit parang ang bigat ng loob mo?" tanong niya. Umiling si Elena, pilit na ngumiti. "Wala naman ate, pagod lang siguro." Ngunit sa loob niya, ramdam niya ang paninindak ni Claudia. Hindi niya alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Ang gusto lang naman niya ay gampanan ang tungkulin bilang nurse. Hindi niya hiniling na mapasok sa isang mundo na puno ng intriga at panghuhusga. Samantala, si Alejandro ay hindi mapakali. Alam niyang nagsalita si Claudia kay Elena. Kinausap niya si Elena nang makalipas ang ilang araw. "Elena," wika ni Alejandro habang nakatingin sa kanya, "kung may nasabi man si Claudia na hindi maganda, huwag mo sanang dibdibin. Kilala ko siya. Hindi niya alam kung ano ang tunay mong pagkatao." Ngumiti si Elena, bagamat bakas ang lungkot sa kanyang mga mata. "Sir, wala po akong iniisip na masama. Basta't pasyente kayo, aalagaan ko po kayo hanggang sa huli. Iyon lang naman po ang tungkulin ko." At sa mga salitang iyon, mas lalo lamang humanga si Alejandro. Nakita niya ang kababaang loob at katapatan ng isang babaeng walang ibang hangad kundi maglingkod. Ngunit sa anino ng kanilang lumalalim na pagkakaibigan, naroon si Claudia, nakamasid, galit at handang gumawa ng paraan para maputol ang ugnayan nilang dalawa. Isang umaga na tila karaniwan lang para kay Elena ang naging simula ng isang malaking pagbabago. Habang abala siya sa pag-aayos ng mga gamit sa nurse station, biglang narinig niya ang bulungan ng mga kasama. May mga mata na nakatuon sa kanya at sa mga cellphone ng ilan ay nakabukas ang isang balita. "Elena, tingnan mo ito!" bulas ang isang kapwa nurse. Nang lumapit siya, bumungad ang isang breaking news headline sa telebisyon sa lobby ng ospital. Don Alejandro Vergara, pinakamayamang bilyonaryo ng bansa, na iligtas ng isang nurse matapos mag-donate ng dugo. Nanlaki ang mga mata ni Elena, para bang natigilan ang kanyang buong katawan. Ang lalaking pasyente na inalagaan niya, na tinuring niyang ordinaryo lamang, ay siya palang pinakamakapangyarihan at pinakamayaman sa buong bansa. Siya pala iyon, mahina niyang bulong. Agad siyang nilapitan ni Ate Lisa. "Elena, hindi ka ba nabigla? Ikaw ang nurse na binabanggit nila. Ikaw ang nagligtas sa kanya." Halos hindi makapagsalita si Elena. "Ginawa ko lang naman ang tungkulin ko. Hindi ko alam na siya pala iyon." Mabilis na kumalat ang balita sa buong ospital. Ang mga taong dati ay nagbubulungan tungkol sa kanya, ngayoy nakatingin na may halong paghanga. Ngunit may ilan din na may panibagong tono ng tsismis. "Sigurado akong magiging malapit siya kay Don Alejandro. Aba, jackpot na siya." Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Alejandro mismo, naka-wheelchair, ngunit bakas na ang sigla sa mukha. Humiling siya na makausap si Elena ng pribado sa kanyang silid. Pagpasok ni Elena, agad siyang bumati. "Sir, pasensya na po kung hindi ko kayo agad nakilala. Hindi ko po alam." Ngumiti si Alejandro at itinuro ang upuan sa tabi niya. "Elena, huwag kang mag-alala. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Sa totoo lang, mas nagpapasalamat ako dahil tinrato mo ako bilang isang normal na tao. Matagal na mula nang may huling gumawa niyan." Naupo si Elena, ngunit bakas pa rin ang kaba.
Ginawa ko lang po ang dapat, sir. Tumitig si Alejandro sa kanya. Seryoso ang mga mata. Hindi mo lang ginawa ang dapat. Ibinigay mo ang bahagi ng sarili mo nang walang hinihinging kapalit. Elena, kung tutuusin, utang ko na sa iyo ang buhay ko at hindi ko hahayaang manatiling lihim yun. Nagulat si Elena. Sir, ayoko pong magkaroon ng malaking usapan tungkol dito. Baka isipin ng mga tao na may ibang motibo ako. Umiling si Alejandro. Huwag kang mag-alala. Ang lahat ng tao ay pwedeng mag-isip ng masama, pero ang totoo, alam ko ang ginawa mo. At sa pagkakataong ito, ako mismo ang magsasabi sa buong bansa na may isang nurse na nagligtas ng aking buhay. Hindi napigilan ni Elena ang mapaluha. Ang simpleng pangarap lang niya ay makatulong at maging mabuting nurse. Ngunit ngayon, ang kanyang pangalan ay unti-unting nakikilala dahil sa isang bagay na ginawa niya ng walang pag-aalinlangan. Kinabukasan, nagbigay ng pahayag si Alejandro sa media mula sa kanyang silid. Kung narito ako ngayon, buhay at humihinga, iyon ay dahil kay Nurse Elena de la Cruz. Isa siyang huwaran ng tunay na malasakit at siya ang dahilan kung bakit nabigyan pa ako ng panibagong pagkakataon. Agad na naging usap-usapan ang kanyang sinabi. Maraming tao ang humanga kay Elena. May mga nagsabing siya'y simbolo ng pag-asa para sa lahat ng mga mahihirap na nagsusumikap. Ngunit kasabay ng paghanga, dumating din ang mga puna at paninira. Gold digger lang yan, sabi ng ilan sa mga social media posts. Gumagamit lang ng pagkakataon para mapalapit sa pinakamayamang lalaki. Nang mabasa iyon ni Elena, halos madurog ang kanyang puso. Hindi ko naman hiningi ang lahat ng ito. Bulong niya kay Ate Liza. Hinawakan siya ni Ate Liza sa balikat. Huwag mong hayaan ng salita ng iba na sirain ang ginawa mong kabutihan. Alam ng Diyos at alam ng mga tunay na nakakakita kung gaano kakabuti. Samantala, kinausap siyang muli ni Alejandro. Elena, alam kong mahirap ang sitwasyon mo ngayon. Pero tandaan mo, hindi lahat ng taong humuhusga ay totoo. May mga tao ring makakakita ng tunay mong halaga. At ako mismo, isa ako sa kanila. Sa mga salitang iyon, ramdam ni Elena ang sinseridad ni Alejandro. Ngunit kasabay ng pagkilala at pasasalamat ay isang mas mabigat na responsibilidad. Dahil simula sa araw na iyon, hindi na siya basta simpleng nurse. Siya na ngayon ang babaeng inilagay sa gitna ng mata ng publiko. Isang taong hindi lamang nagligtas ng isang pasyente, kundi ng pinakamakapangyarihang lalaki sa bansa. At sa kanyang puso, nagsimulang mabuo ang mas malalim na koneksyon kay Alejandro. Hindi dahil sa kanyang kayamanan, kundi dahil sa kanyang pagiging totoo at marunong tumanaw ng utang na loob. Sa paglabas ng balita tungkol sa pagkakakilanlan ni Elena, mabilis ding kumalat ang iba't ibang opinyon ng publiko. Ang dating simpleng nurse na tahimik lang na gumagawang tungkulin ay biglang naging sentro ng atensyon. May mga humahanga, ngunit mas marami ring mapanlait. Sa ospital mismo, naramdaman ni Elena ang pagbabago ng tingin ng mga tao sa kanya. Kung dati ay simpleng pinapansin lang siya ng mga kasamahan, ngayon ay may ilang bumabati, ngunit may ilan ding bumubulong at tumatawa sa kanyang likuran. Uy, ayan na ang gold digger! Bulong ng isang nurse habang dumadaan si Elena. Narinig iyon ni Elena, ngunit pinili niyang hindi tumugon. Subalit sa loob niya, ramdam niya ang bigat ng mga salita. Hindi siya nag-donate ng dugo para sumikat o makilala. Ginawa niya iyon dahil tungkulin at dahil alam niyang iyon ang tama. Isang araw, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa ward, nilapitan siya ng isang doktor. Elena, maraming gustong mag-interview sa iyo mula sa media. Gusto ka nilang makausap tungkol sa ginawa mong kabayanihan. Umiling agad si Elena. Pasensya na po, Dok. Hindi ko kailangan yon. Hindi ako naghahanap ng spotlight. Gusto ko lang gampanan ang trabaho ko. Ngunit kahit tanggihan niya, hindi pa rin siya nakaligtas sa mga mata ng publiko. Minsan, habang pauwi siya mula sa ospital, may dalawang babae sa jeep na nag-uusap at hindi alam na naririnig siya. Siya raw yung nurse na nagligtas kay Don Alejandro, sabi ng isa. Oo, pero sigurado akong may plano yan.
Hindi naman mangyayari yun kung wala siyang balak lumapit sa bilyonaryo. Baka gusto niyang pakasalan para umasenso. Napayuko na lang si Elena, pinipigilan ang mga luha. Samantala, sa kabila ng mga negatibong usapin, si Alejandro naman ay hindi nanahimik. Nang minsang dalawin siya ng media sa kanyang tahanan matapos siyang makalabas ng ospital, tahasan niyang ipinagtanggol si Elena. Walang katotohanan ang mga paratang na siya ay gumagamit ng pagkakataon. Mariin niyang wika sa harap ng kamera. Si Nurse Elena ay isang tunay na bayani. Walang sino man ang makakapagtanggal ng katotohanang utang ko sa kanya ang buhay ko. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng konting katahimikan sa mga usapan, ngunit hindi lahat ay napawi. Marami pa ring mapanghusga, lalo na ang mga nasa mataas na lipunan na naniniwalang hindi bagay ang isang simpleng babae sa piling ng pinakamayamang tao sa bansa. Sa ospital, lalo pang naging mabigat ang sitwasyon ni Elena. May mga pasyente na humahanga sa kanya at sinasabing siya'y inspirasyon, ngunit may mga kasamahan din siyang nagsimulang umiwas. Minsan, habang nagkukwentuhan ang ilang nurse sa canteen, narinig niya ang usapan. Kung ako sa kanya, titigil na ako sa pagtatrabaho. Jackpot na siya kay Don Alejandro. Baka nga, sino ba naman ang tatanggi kung pinakamayaman na ang nilapitan? Hindi na nakatiis si Elena at lumapit. Alam ninyo, masakit marinig ang mga sinasabi ninyo. Wala akong ibang ginawa kundi ang trabaho ko. Kung iyon lang ang iniisip ninyo tungkol sa akin, sana tigilan ninyo. Tahimik ang mga kasama niya, ngunit ramdam niyang hindi iyon ang huli. Pag-uwi niya ng gabing iyon, kinausap siya ng kanyang ama. Anak, narinig ko ang mga balita. Totoo ba lahat ng sinasabi nila tungkol sa'yo? Napaluha si Elena at niyakap ang ama. Itay, wala akong ibang ginawa kunding tumulong. Hindi ko alam kung bakit kailangan pa nila akong husgahan. Hinaplos ni Mang Ernesto ang buhok ng anak. Ganyan talaga ang mundo, Elena. Pero tandaan mo, kilala ka namin. Kilala ka ng mga tunay na tao sa paligid mo. Huwag mong hayaan na sirain ng salita ng iba ang pagkatao mo. Samantala, muling dumalaw si Alejandro sa ospital upang makausap si Elena. Pagpasok niya sa nurse station, nakita niyang nakaupo si Elena, nakatungo at tahimik. Elena, malumanay niyang tawag. Napatingin siya at agad na tumayo. Sir, bakit po kayo nandito? Hindi niyo po kailangan pumunta. Lumapit si Alejandro, seryoso ang muka. Nabalitaan ko ang lahat ng sinasabi nila tungkol sa'yo. At gusto kong malaman mo na hindi ako naniniwala sa kanila. Wala kang kailangang patunayan sa akin. Ako mismo ang nakakita ng kabutihan mo. Napaluha si Elena sa mga salitang iyon. Sir, hindi ko po alam kung kaya ko pang tiisin. Ang dami nilang sinasabi kahit wala naman akong ginagawang masama. Hinawakan ni Alejandro ang kanyang kamay. Elena, tandaan mo, mas kilala ka ng Diyos at ng mga taong tunay na nakakaintindi. Hayaan mong magsalita sila. Ang mahalaga, alam nating dalawa ang totoo. At sa mga sandaling iyon, sa bitna ng lahat ng paninira at panghuhusga ng lipunan, nakahanap si Elena ng lakas mula sa taong hindi niya akalaing magiging kakampi niya. Ang mismong lalaking nailigtas niya. Habang patuloy na nakikilala si Elena sa buong bansa, lalo namang gumigat ang kanyang mga personal na pinagdadaanan. Sa kanilang bahay, si Aling Rosa ay lalong nanghihina. Ang ubo nito ay halos walang tigil at tuwing gabi ay naririnig ni Elena ang paghingal ng ina na para bang hinihila ang bawat hininga. Isang gabi, habang pauwi si Elena mula sa duty, nadatnan niyang nakaupo ang kanyang ama sa gilid ng papag kung saan nakahiga ang kanyang ina. Hawak ni Mang Ernesto ang gamot na ibinigay ng doktor, ngunit halata ang pagkabahala sa mukha nito. Elena, anak, mahina nitong sambit. Hindi na sapat ang mga iniinom na gamot ng nanay mo. Kailangan na raw niya ng mas kumpletong gamutan at regular na check-up sa espesyalista. Halos bumagsak ang balikat ni Elena. Alam niyang malaki ang halaga ng gamutan na iyon. Itay, saan tayo kukuha ng pera? Tumango si Mang Ernesto, tila ba sumuko na rin sa bigat ng sitwasyon. Hindi ko na alam. Halos wala na tayong mahanap na raket.
Ang kinikita ko sa palengke, kulang kahit sa pagkain. Lumapit si Elena sa ina. Hinawakan ang malamig na kamay nito at halos manginig ang labi habang nagsasalita. Inay, ipapagamot ko po kayo. Huwag po kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat. Napaluha si Aling Rosa at hinaplos ang pisngi ng anak. Elena, huwag mong ubusin ang buhay mo sa paghahanap ng pera para sa akin. Ang pangarap mo, anak, iyon ang unahin mo. Ngunit mas lalong tumatag ang loob ni Elena. Hindi po, inay. Hindi ko hahayaang mawala kayo. Hindi ko hahayaang masayang lahat ng pinaghirapan ninyo ni Itay para makapag-aral ako. Kinabukasan, halos hindi na makapasok si Elena sa trabaho sa sobrang bigat ng iniisip. Napansin ito ni Ate Liza at agad siyang nilapitan. Elena, bakit parang pasan mo ang mundo? Huminga ng malalim si Elena bago sumagot. Lalong lumalala ang sakit ng nanay ko. Hindi ko na alam kung saan kukuha ng pera para sa gamutan niya. Tahimik na nakinig si Ate Liza at pagkatapos ay hinawakan ang kamay ni Elena. Minsan may mga bagay na hindi natin kayang pasanin ng mag-isa. Hayaan mong may tumulong sa iyo. Parang itinadhana ang pagkakataon sapagkat nung araw ding iyon ay dumating si Alejandro upang kumustahin si Elena. Nang makita niyang tila malungkot ito, hindi niya mapigilang magtanong, Elena, may problema ba? Tanong ni Alejandro habang nakatingin sa kanya. Napailing si Elena, pilit na ikinukubli ang bigat ng damdamin. Wala naman po sir, pagod lang siguro. Ngunit hindi siya nakaligtas sa mata ni Alejandro. Huwag mong itago, alam kong may pinagdadaanan ka. Maaari mo ba akong pagkatiwalaan? Hindi na napigilan ni Elena ang luha. Sir, ang totoo po, lalong lumalala ang sakit ng nanay ko. Kailangan niya ng mas mahal na gamutan. Pero wala na kaming pera. Hindi ko na alam ang gagawin. Tahimik na nakinig si Alejandro, halatang apektado sa mga salita ni Elena. Pagkatapos ay mahina itong nagsalita. Hayaan mo akong tumulong. Agad na umiling si Elena. Hindi ko po matatanggap. Hindi ko po kaya. Ayokong isipin ng mga tao na ginagamit ko kayo. Wala akong pakialam sa iniisip ng ibang tao. Mariing sagot ni Alejandro. Elena, hindi ako makakabayad sa dugo at buhay na ibinigay mo. Ngunit kung may paraan akong maipakita ang pasasalamat ko, hayaan mong gawin ko yon. Hayaan mong ako naman ang magligtas sa buhay ng mahal mo. Halos mabasag ang puso ni Elena sa mga salitang iyon. Sir, tanging naisagot niya habang pumapatak ang mga luha. Kinabukasan, inasikaso ni Alejandro ang lahat. Dinala si Aling Rosa sa isang kilalang espesyalista. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Elena ng ginhawa. Ang kanyang ina ay nakahiga sa malinis at komportableng kama ng isang pribadong ospital. At ang mga doktor ay may malinaw na plano para sa kanyang gamutan. Anak, mahinang bulong ni Aling Rosa habang hawak ang kamay ni Elena. Hindi ko inakalang mararanasan ko ito. Salamat, Elena. At salamat din sa taong tumulong sa atin. Ngumiti si Elena bagamat puno ng luha ang mga mata. Inay, may pag-asa pa. Gagaling po kayo. Sa kabila ng lahat, patuloy pa ring humaharap si Elena sa mga panghuhusga ng lipunan. May ilan pang nagsasabing ginagamit niya si Alejandro para sa pamilya niya. Ngunit sa puso ni Elena, alam niya ang totoo. Ang pagtanggap ng tulong ay hindi dahil sa ambisyon, kundi dahil sa pag-ibig sa kanyang ina. At para kay Alejandro, ito ang unang pagkakataon sa mahabang panahon na nagawa niyang makatulong sa kanilang dalawa. Mas lalong tumibay ang ugnayan. Isang ugnayang binuo ng sakripisyo, pag-asa at paninindigan sa kabila ng lahat ng paninira. Sa gabing iyon, habang nakatanaw si Elena sa kanyang inang natutulog, mahigpit niyang hinawakan ang kamay nito. Sa kanyang puso, may pangakong nabuo. Hindi siya susuko, gaano man kabigat ang pinagdaraanan. Dahil sa tulong ng taong minsang nailigtas niya, nabigyan sila ng panibagong pagkakataon. Matapos ang ilang linggo ng pagpapagamot kay Aling Rosa, nagsimula na ring bumalik sa normal ang takbo ng araw ni Elena. Kahit papaano ay nakahinga siya ng maluwag sapagkat nakikita niyang nagiging mas maayos ang kalagayan ng kanyang ina. Ngunit kasabay ng bahagyang ginhawa sa kanyang pamilya, nagsimulang pumasok ang mas mabibigat na problema.
hindi na lamang personal, kundi mas malawak at mas mapanganib. Isang gabi, habang pauwi si Elena galing duty, sinalubong siya ni Alejandro sa labas ng ospital. Naka-black suit ito at bakas ang pagod sa mupa. "Elena, kailangan kitang makausap." Seryoso niyang wika. Nag-aalala ang dalaga. "Sir, may nangyari po ba?" "May mga taong gumagalaw laban sa akin," sagot ni Alejandro. "Mga negosyanteng matagal ko nang kaharap sa merkado. Pero ngayon, ginagamit nila ang pangalan mo para sirain ako." Natigilan si Elena. "Paano po nila nagagamit ang pangalan ko?" "Pinapakalat nila na ikaw daw ay isang simpleng nurse na sinadya akong lapitan at binayaran upang magpanggap na nagligtas ng buhay ko. Gusto nilang palabasin na lahat ito'y palabas para makakuha ako ng simpatya at maitaboy ang mga karibal sa negosyo." Nanlumo si Elena. "Diyos ko, paano nila nagagawa yun? Wala naman akong ginagawang masama." Huminga ng malalim si Alejandro. "Ganyan ang mundo ng negosyo, Elena. Walang pinipili. Kapag gusto nilang sirain ka, gagamitin nila ang lahat ng paraan. At ngayon, ikaw ang pinupuntirya nila dahil alam nilang malapit ka sa akin." Kinabukasan, habang nasa duty, naramdaman na agad ni Elena ang epekto ng paninira. May ilang pasyente ang nagtataka kung bakit siya pa ang naka-duty sa kanila. May isang pamilya pa na hayagang nagtanong, "Ikaw ba yung nurse na sinasabing ginagamit ang bilyonaryo? Totoo ba yon?" Napayuko si Elena at mahina ang tinig. "Hindi po, wala po akong kinalaman sa mga sinasabi nila." Ngunit kahit paulit-ulit yan ipaliwanag, mas mabilis kumalat ang kasinungalingan kaysa katotohanan. Dumating pa sa punto na tinawag siya ng head nurse para kausapin. "Elena, hindi ko gustong husgahan ka pero maraming reklamo mula sa mga pasyente. Baka raw hindi ka na nakakapag-focus sa trabaho dahil masyado kang nasasangkot sa buhay ng isang kilalang tao. Ayokong mawalan ka ng trabaho pero sana'y maging maingat ka." Napaluha si Elena pagkalabas ng opisina. Hindi niya alam kung paano pa mapapawi ang mga maling akusasyon. Samantala, sa isang pulong ng mga negosyante, nakaharap ni Alejandro ang ilan sa mga kalaban niya, kasama na ang pamilya ni Claudia. Lihim silang nagplano na gamitin ang sitwasyon upang masira ang reputasyon niya sa mga investors. "Hindi na kasing linis ng dati ang pangalan ni Don Alejandro," bulong ng isa. "Kapag tuluyan ng bumagsak ang tiwala ng publiko sa kanya, mapupunta sa atin ang mga kontrata." Ngunit hindi sila nakontento sa paninira lamang. Isang gabi, habang pauwi si Elena mula duty, biglang may humarang na dalawang lalaking nakasuot ng itim. Hinila siya sa isang van at dinala sa isang abandonadong warehouse sa labas ng lungsod. "Pakawalan niyo ako! Wala akong kasalanan!" Iyak ni Elena habang nagpupumiglas. Isang matinis na boses ng babae ang sumagot mula sa dilim. Si Claudia. "Hindi mo ba alam na mali ang pumasok sa buhay na hindi para sa iyo, Elena? Pinili mo makipaglapik kay Alejandro. Ayun, panahon na para mawala ka sa landas niya." Nanlamig si Elena. "Claudia, bakit mo ito ginagawa kundi ang gampanan ang trabaho ko?" Ngunit numisi lamang si Claudia. "Hindi kita kayang tiisin. Habang nandyan ka, hindi ako makukuha ang lahat ng para kay Alejandro." Sa kabila ng takot, tumindig si Elena at matapang na sumagot, "Kahit anong gawin ninyo, hindi ko kayo susundin. Hindi ako lalayo sa kanya. Hindi ko kailanman hiningi ang lahat ng ito. Pero kung iniisip ninyong matatakot ninyo ako, nagkakamali kayo." Nag-utos si Claudia na bantayan si Elena sa loob ng warehouse. Sugalit hindi niya inasahan na nakatanggap ng impormasyon si Alejandro mula sa isa sa kanyang mga tauhan. Agad itong nakipag-ugnayan sa pulisya upang iligtas si Elena. Sa oras ging iyon, ramdam ni Elena ang bigat ng bawat segundo. Ngunit sa kanyang puso, buo ang paninindigan. Hindi siya susuko kahit harapin pa niya ang mga taong gustong sirain siya. At sa dilim ng warehouse na iyon, nagsimula ang pinakamatinding pagsubok sa kanilang dalawa. Hindi na lamang buhay ni Elena ang nakataya, kundi pati ang reputasyon at kinabukasan ni Alejandro laban sa mga kalabang handang gawin ang lahat para makuha ang kapangyarihan. Matapos ang ilang linggo ng pagpapagamot kay Aling Rosa, nagsimula na ring bumalik sa normal ang takbo ng araw ni Elena.
Kahit papaano ay nakahinga siya ng maluwag sapagkat nakikita niyang nagiging mas maayos ang kalagayan ng kanyang ina. Ngunit kasabay ng bahagyang ginhawa sa kanyang pamilya, nagsimulang pumasok ang mas mabibigat na problema, hindi na lamang personal, kundi mas malawak at mas mapanganib. Isang gabi, habang pauwi si Elena galing duty, sinalubong siya ni Alejandro sa labas ng ospital. Naka-black suit ito at bakas ang pagod sa mukha. "Elena, kailangan kitang makausap," seryoso niyang wika. Nag-aalala ang dalaga. "Sir, may nangyari po ba? May mga taong gumagalaw laban sa akin," sagot ni Alejandro. "Mga negosyanteng matagal ko nang kaharap sa merkado. Pero ngayon, ginagamit nila ang pangalan mo para sirain ako." Natigilan si Elena. "Paano po nila nagagamit ang pangalan ko?" "Pinapakalat nila na ikaw daw ay isang simpleng nurse na sinadya akong lapitan at binayaran upang magpanggap na nagligtas ng buhay ko. Gusto nilang palabasin ng lahat ito'y palabas para makakuha ako ng simpatya at maitaboy ang mga taribal sa negosyo." Nanlumo si Elena. "Diyos ko, paano nila nagagawa iyon? Wala naman akong ginagawang masama." Huminga ng malalim si Alejandro. "Ganyan ang mundo ng negosyo, Elena. Walang pinipili. Kapag gusto nilang sirain ka, gagamitin nila ang lahat ng paraan. At ngayon, ikaw ang pinupuntirya nila dahil alam nilang nalapit ka sa akin." Kinabukasan, habang nasa duty, naramdaman na agad ni Elena ang epekto ng paninira. May ilang pasyente ang nagtataka kung bakit siya pa ang nakaduty sa kanila. May isang pamilya pa na hayagang nagtanong, "Ikaw ba yung nurse na sinasabing ginagamit ang bilyonaryo? Totoo ba yun?" Napayuko si Elena at mahina ang tinig. "Hindi po. Wala po akong kinalaman sa mga sinasabi nila." Ngunit kahit paulit-ulit niyang ipaliwanag, mas mabilis kumalat ang kasinungalingan kaysa katotohanan. Dumating pa sa punto na tinawag siya ng head nurse para kausapin. "Elena, hindi ko gustong husgahan ka, pero maraming reklamo mula sa mga pasyente. Baka raw hindi ka na nakakapag-focus sa trabaho dahil masyado kang nasasangkot sa buhay ng isang kilalang tao. Ayokong mawalan ka ng trabaho, pero sana'y maging maingat ka." Napaluha si Elena pagkalabas ng opisina. Hindi niya alam kung paano pa mapapawi ang mga maling akusasyon. Samantala, sa isang pulong ng mga negosyante, nakaharap ni Alejandro ang ilan sa mga kalaban niya, kasama na ang pamilya ni Claudia. Lihim silang nagplano na gamitin ang sitwasyon upang masira ang reputasyon niya sa mga investors. Hindi na kasing linis ng dati ang pangalan ni Don Alejandro, bulong ng isa. Kapag tuluyan nang bumagsak ang tiwala ng publiko sa kanya, maupunta sa atin ang mga kontrata. Ngunit hindi sila nakontento sa paninira lamang. Isang gabi, habang pauwi si Elena mula duty, biglang may humarang na dalawang lalaking nakasuot ng itim. Himila siya sa isang van at dinala sa isang abandonadong warehouse sa labas ng lungsod. "Pakawalan niyo ko, wala akong kasalanan," iyak ni Elena habang nagpupumiglas. Isang matinis na boses ng babae ang sumagot mula sa dilim, si Claudia. "Hindi mo ba alam na mali ang pumasok sa buhay na hindi para sa iyo, Elena? Pinili mong makipaglapit kay Alejandro. Ngayon, panahon na para mawala ka sa landas niya." Nanlamig si Elena. "Claudia, bakit mo to ginagawa? Wala akong ibang ginawa kundi ang gampanan ang trabaho ko." Ngunit ngumisi lamang si Claudia. "Hindi kita kayang tiisin. Habang nandyan ka, hindi ako makukuha ang lahat ng para kay Alejandro." Sa kabila ng takot, tumindig si Elena at matapang na sumagot, "Kahit anong gawin ninyo, hindi ko kayo susundin. Hindi ako lalayo sa kanya. Hindi ko kailanman hiningi ang lahat ng ito. Pero kung iniisip ninyong matatakot ninyo ako, nagkakamali kayo." Nag-utos si Claudia na bantayan si Elena sa loob ng warehouse. Subalit hindi niya inasahan na nakatanggap ng impormasyon si Alejandro mula sa isa sa kanyang mga tauhan. Agad itong nakipag-ugnayan sa pulisya upang iligtas si Elena. Sa oras ding iyon, ramdam ni Elena ang bigat ng bawat segundo. Ngunit sa kanyang puso, buo ang paninindigan. Hindi siya susuko kahit harapin pa niya ang mga taong gustong sirain siya. At sa dilim ng warehouse na iyon, nagsimula ang pinakamatinding pagsubok sa kanilang dalawa. Hindi na lamang buhay ni Elena ang nakataya, kundi pati ang reputasyon at kinabukasan ni Alejandro,
laban sa mas nakalabang handang gawin ang lahat para makuha ang kapangyarihan. Matapos ang ilang linggo ng pagpapagamot kay Aling Rosa, nagsimula na ring bumalik sa normal ang takbo ng araw ni Elena. Kahit papaano ay nakahinga siya ng maluwag sapagkat nakikita niyang nagiging mas maayos ang kalagayan ng kanyang ina. Ngunit kasabay ng bahagyang ginhawa sa kanyang pamilya, nagsimulang pumasok ang mas mabibigat na problema, hindi na lamang personal, kundi mas malawak at mas mapanganib. Isang gabi, habang pauwi si Elena galing duty, sinalubong siya ni Alejandro sa labas ng ospital. Naka-black suit ito at bakas ang pagod sa mukha. Elena, kailangan kitang makausap. Seryoso niyang wika. Nag-aalala ang dalaga. Sir, may nangyari po ba? May mga taong gumagalaw laban sa akin. Sagot ni Alejandro, mga negosyanteng matagal ko nang kaharap sa merkado. Pero ngayon ginagamit nila ang pangalan mo para sirain ako. Natigilan si Elena. Paano po nila nagagamit ang pangalan ko? Pinapakalat nila na ikaw daw ay isang simpleng nurse na sinadya akong lapitan at binayaran upang magpanggap na nagligtas ng buhay ko. Gusto nilang palabasin na lahat ito'y palabas para makakuha ako ng simpatya at maitaboy ang mga karibal sa negosyo. Nanlumo si Elena. Diyos ko, paano nila nagagawa iyon? Wala naman akong ginagawang masama. Huminga ng malalim si Alejandro. Ganyan ang mundo ng negosyo, Elena. Walang pinipili. Kapag gusto nilang sirain ka, gagamitin nila ang lahat ng paraan. At ngayon, ikaw ang pinupuntirya nila dahil alam nilang malapit ka sa akin. Kinabukasan, habang nasa duty, naramdaman na agad ni Elena ang epekto ng paninira. May ilang pasyente ang nagtataka kung bakit siya pa ang naka-duty sa kanila. May isang pamilya pa na hayagang nagtanong, ikaw ba yung nurse na sinasabing ginagamit ang bilyonaryo? Totoo ba yon? Napayuko si Elena at mahina ang tinig. Hindi po, wala o akong kinalaman sa mga sinasabi nila. Ngunit kahit paulit-ulit niyang ipaliwanag, mas mabilis kumalat ang kasinungalingan kaysa katotohanan. Dumating pa sa punto na tinawag siya ng head nurse para kausapin. Elena, hindi ko gustong husgahan ka, pero maraming reklamo mula sa mga pasyente. Baka raw hindi ka na nakakapag-focus sa trabaho dahil masyado kang nasasangkot sa buhay ng isang kilalang tao. Ayokong mawalan ka ng trabaho, pero sana'y maging maingat ka. Napaluha si Elena pagkalabas ng opisina. Hindi niya alam kung paano pa mapapawi ang mga maling akusasyon. Samantala, sa isang pulong ng mga negosyante, nakaharap ni Alejandro ang ilan sa mga kalaban niya, kasama na ang pamilya ni Claudia. Lihim silang nagplano na gamitin ang sitwasyon upang masira ang reputasyon niya sa mga investors. Hindi na kasing linis ng dati ang pangalan ni Don Alejandro, bulong ng isa. Kapag tuluyan ang bumagsak ang tiwala ng publiko sa kanya, mapupunta sa atin ang mga kontrata. Ngunit hindi sila nakontento sa paninira lamang. Isang gabi, habang pauwi si Elena mula duty, biglang may humarang na dalawang lalaking nakasuot ng itim. Hinila siya sa isang van at dinala sa isang abandonadong warehouse sa labas ng lungsod. Pakawalan niyo ako! Wala akong kasalanan! Iyak ni Elena habang nagpupumiglas. Isang matinis na boses ng babae ang sumagot mula sa dilim. Si Claudia. Hindi mo ba alam na mali ang pumasok sa buhay na hindi para sa'yo, Elena? Pinili mong makipaglapit kay Alejandro? Ngayon panahon na para mawala ka sa landas niya. Nanlamig si Elena. Claudia, bakit mo ito ginagawa? Wala akong ibang ginawa kundi ang gampanan ang trabaho ko. Ngunit numisi lamang si Claudia. Hindi kita kayang tisin. Habang nandyan ka, hindi ako makukuha ang lahat ng para kay Alejandro. Sa kabila ng takot, tumindig si Elena at matapang na sumagot. Kahit anong gawin ninyo, hindi ko kayo susundin. Hindi ako lalayo sa kanya. Hindi ko kailanman hiningi ang lahat ng ito. Pero kung iniisip ninyong matatakot ninyo ako, nagkakamali kayo. Nag-utos si Claudia na bantayan si Elena sa loob ng warehouse. Subalit hindi niya inaasahan na nakatanggap ng impormasyon si Alejandro mula sa isa sa kanyang mga tauhan. Agad itong nakipag-ugnayan sa pulisya upang iligtas si Elena. Sa oras ding yun, ramdam ni Elena ang bigat ng bawat segundo.
Ngunit sa kanyang puso, buo ang paninindigan. Hindi siya susuko, kahit harapin pa niya ang mga taong gustong sirain siya. At sa dilim ng warehouse na iyon, nagsimula ang pinakamatinding pagsubok sa kanilang dalawa. Hindi na lamang buhay ni Elena ang nakataya, kundi pati ang reputasyon at kinabukasan ni Alejandro laban sa mga kalabang handang gawin ang lahat para mauha ang kapangyarihan. Matapos ang ilang linggo ng pagpapagamot kay Aling Rosa, nagsimula na ring bumalik sa normal ang takbo ng araw ni Elena. Kahit papaano ay nakahinga siya ng maluwag sapagkat nakikita niyang nagiging mas maayos ang kalagayan ng kanyang ina. Ngunit kasabay ng bahagyang ginhawa sa kanyang pamilya, nagsimulang pumasok ang mas mabibigat na problema. Hindi na lamang personal, kundi mas malawak at mas mapanganib. Isang gabi, habang pauwi si Elena galing duty, sinalubong siya ni Alejandro sa labas ng ospital. Naka-black suit ito at bakas ang pagod sa mukha. "Elena, kailangan kitang makausap." Seryoso niyang wika. Nag-aalala ang dalaga. "Sir, may nangyari po ba?" "May mga taong gumagalaw laban sa akin," sagot ni Alejandro. "Mga negosyanteng matagal ko nang kaharap sa merkado. Pero ngayon, ginagamit nila ang pangalan mo para sirain ako." Natigilan si Elena. "Paano po nila nagagamit ang pangalan ko?" "Pinapakalat nila na ikaw daw ay isang simpleng nurse na sinadya akong lapitan at binayaran upang magpanggap na nagligtas ng buhay ko. Gusto nilang palabasin na lahat ito'y palabas para makakuha ako ng simpatya at maitaboy ang mga karibal sa negosyo." Nanlumo si Elena. "Diyos ko, paano nila nagagawa iyon? Wala naman akong ginagawang masama." Huminga ng malalim si Alejandro. "Ganyan ang mundo ng negosyo, Elena. Walang pinipili. Kapag gusto nilang sirain ka, gagamitin nila ang lahat ng paraan. At ngayon, ikaw ang pinupuntirya nila dahil alam nilang malapit ka sa akin." Kinabukasan, habang nasa duty, naramdaman na agad ni Elena ang epekto ng paninira. May ilang pasyente ang nagtataka kung bakit siya pa ang nakaduty sa kanila. May isang pamilya pa na hayagang nagtanong, "Ikaw ba yung nurse na sinasabing ginagamit ang bilyonaryo? Totoo ba yun?" Napayuko si Elena at mahina ang tinig. "Hindi po. Wala po akong kinalaman sa mga sinasabi nila." Ngunit kahit paulit-ulit niyang ipaliwanag, mas mabilis kumalat ang kasinungalingan kaysa katotohanan. Dumating pa sa punto na tinawag siya ng head nurse para kausapin. "Elena, hindi ko gustong husgahan ka pero maraming reklamo mula sa mga pasyente. Baka raw hindi ka na nakakapag-focus sa trabaho dahil masyado kang nasasangkot sa buhay ng isang kilalang tao. Ayokong mawalan ka ng trabaho pero sana'y maging maingat ka." Napaluha si Elena pagkalabas ng opisina. Hindi niya alam kung paano pa mapapawi ang mga maling akusasyon. Samantala, sa isang pulong ng mga negosyante, nakaharap ni Alejandro ang ilan sa mga kalaban niya, kasama na ang pamilya ni Claudia. Lihim silang nagplano na gamitin ang sitwasyon upang masira ang reputasyon niya sa mga investors. Hindi na kasing linis ng dati ang pangalan ni Don Alejandro, bulong ng isa. Kapag tuluyan ng bumagsak ang tiwala ng publiko sa kanya, mapupunta sa atin ang mga kontrata. Ngunit hindi sila nakontento sa paninira lamang. Isang gabi, habang pauwi si Elena mula GT, biglang may humarang na dalawang lalaking nakasuot ng itim. Hinila siya sa isang van at dinala sa isang abandonadong warehouse sa labas ng lungsod. "Patawalan niyo ako! Wala akong kasalanan!" iyak ni Elena habang nagpupumiglas. Isang matinis na boses ng babae ang sumagot mula sa dilim. "Si Claudia, hindi mo ba alam na mali ang pumasok sa buhay na hindi para sa iyo, Elena? Pinili mong makipaglapit kay Alejandro. Ngayon, panahon na para mawala ka sa landas niya." Nanlamig si Elena. "Claudia, bakit mo ito ginagawa? Wala akong ibang ginawa kundi ang gampanan ang trabaho ko." Ngunit ngumisi lamang si Claudia. "Hindi kita kayang tiisin. Habang nandyan ka, hindi ako makukuha ang lahat ng para kay Alejandro." Sa kabila ng takot, tumindig si Elena at matabang na sumagot. "Kahit anong gawin ninyo, hindi ko kayo susundin. Hindi ako lalayo sa kanya. Hindi ko kailanmang hiningi ang lahat ng ito. Pero kung iniisip ninyong matatakot ninyo ako, nagkakamali kayo." Nag-utos si Claudia na bantayan si Elena sa loob ng warehouse. Subalit hindi niya inasahan na nakatanggap ng impormasyon si Alejandro
mula sa isa sa kanyang mga tauhan. Agad itong nakipag-ugnayan sa pulisya upang iligtas si Elena. Sa oras din iyon, ramdam ni Elena ang bigat ng bawat segundo. Ngunit sa kanyang puso, buo ang paninindigan. Hindi siya susuko kahit harapin pa niya ang mga taong gustong sirain siya. At sa dilim ng warehouse na iyon, nagsimula ang pinakamatinding pagsubok sa kanilang dalawa. Hindi na lamang buhay ni Elena ang nakataya, kundi pati ang reputasyon at kinabukasan ni Alejandro laban sa mga kalabang handang gawin ang lahat para makuha ang kapangyarihan. Pagkalipas ng ilang linggo mula sa insidenteng pagkakadukot kay Elena, muling gumuhit ang pangalan niya sa mga balita. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na paninira o tsismis ang laman ng mga pahayagan, kundi ang katapangan at paninindigan ng isang simpleng nurse na hindi natinag sa gitna ng panganib. Ang mga detalye tungkol sa pagliligtas sa kanya ni Alejandro kasama ang mga pulis ay kumalat sa buong bansa. Unti-unti, nagbago ang pananaw ng mga tao. Hindi pala siya gold digger, sabi ng isang pasyente kay Ate Liza habang nasa ward. Tunay siyang matapang at mabuti. Hindi biro ang pinagdaanan niya. Sumang-ayon ang isa pang nurse na dati nagdududa sa kanya. Oo nga, ang hirap na magpatuloy sa trabaho kung ganoon ang pinagdaanan mo. Pero heto siya, bumabalik pa rin para maglingkod. Sa ospital, ramdam na ramdam ni Elena ang pagbabagong ito. Kung dati puro panghuhusga ang naririnig niya, ngayon ay mga papuri at pasasalamat ang bumabalot sa kanya. May mga pasyente pang humihiling na siya mismo ang magbantay sa kanila dahil naniniwala silang walang nurse na kasing tapat at malasakit. Isang umaga, tinawag siya ng head nurse sa opisina. Kabado siyang pumasok, iniisip kung may panibagong problema. Ngunit pag-upo niya, ngumiti ang head nurse. Elena, gusto kong malaman mong ipinagmamalaki ka ng ospital na ito. Alam kong marami kang pinagdaanan at ngayon nagdesisyon ang administrasyon na bigyan ka ng parangal bilang huwarang nurse ngayong taon. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Ako po? Pero hindi po ako sanay sa ganito. Ginawa ko lang ang trabaho ko, tumango ang head nurse. Yung mismo ang dahilan. Ginawa mo ang higit pa sa trabaho. Nag-alay ka ng dugo para sa pasyente. At sa kabila ng lahat ng paninira at panganib, nanatili kang matatag. Hindi lahat ng nurse ay kayang gawin iyon. Naluha si Elena. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi lang siya basta nurse. Matapos ang seremonya, nilapitan siya ni Alejandro sa labas ng hall. Congratulations, Elena. Karapat-dapat ka sa lahat ng papuri at pagkilala. Wala nang makakabura sa katotohanang ikaw ay isang bayani. Napayuko si Elena, nangingilid ang luha. Sir, hindi ko po ito inaasahan. Hindi ko rin hinangad. Pero nagpapasalamat po ako. Ang totoo, minsan akala ko wala nang makakakita ng totoo sa likod ng lahat ng paninira. Hinawakan ni Alejandro ang kanyang balikat at tumingin ng diretsyo sa kanyang mga mata. Ang totoo ay laging lumilitaw, Elena. At ikaw ang patunay niyan. Hindi ko hahayaang muling masira ang pangalan mo. Kasama mo ako sa laban na ito. Hindi nagtagal, maging ang mga tao sa lipunan na dating tumutuligsa kay Elena ay nagsimulang magbago ng pananaw. Isa siyang huwaran para sa iba. Samantala, hindi rin tumigil si Alejandro sa pagpapakita ng suporta sa kanya. Nang araw ng paggawad ng parangal, dumalo siya ng palihim sa seremonya. Nakaupo siya sa dulo ng hall, hindi nakasuot ng marangyang damit upang hindi siya agad makilala. Ngunit nang tawagin si Elena upang tanggapin ang medalya at plaque, hindi na niya napigilang tumayo at pumalakpak. Elena de la Cruz, wika ng tagapagbigay ng parangal, isang simpleng nurse na nagpakita ng tunay na malasakit at sakripisyo. Isang huwaran hindi lamang para sa kapwa niya nurse, kundi para sa buong bansa. Habang umaakyat si Elena sa entablado, nakita niya si Alejandro sa malayo, nakangiti at nakatingin sa kanya. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa sandaling iyon, alam niyang hindi siya nag-iisa.
Ang mga socialite at negosyante na dati nagdududa sa kanya ay nagsimulang irespeto ang kanyang pangalan, lalo na nang ipahayag ng ilang kilalang organisasyon ang suporta at pagkilala sa kanya. Kung siya ay nurse ng pamilya ko, pahayag ng isang kilalang senador sa telebisyon, ako mismo ang magpapasalamat araw-araw. Kailangan natin ng mas maraming Elena de la Cruz sa ating bansa. Maging sa baryo kung saan siya lumaki, naging inspirasyon si Elena. Dumadagsa ang mga kabataan sa kanilang bahay upang humingi ng payo kung paano maging nurse. Ang dating simpleng bahay nila ay naging tahanan ng pag-asa para sa iba. Isang gabi, habang nakaupo siya sa tabi ng kanyang ina na unti-unting gumagaling, nagsalita si Aling Rosa. "Anak, tingnan mo ang darating mo. Dati, pinagtatawanan ka lang dahil sa lumang uniforme. Ngayon, ikaw ang tinitingala ng lahat." Ngumiti si Elena at hinaplos ang kamay ng ina. "Inay, kung hindi dahil sa inyo ni Itay, hindi ako aabot dito. Kayo ang lakas ko." Nagpatuloy ang buhay, ngunit sa pagkakataong ito, may mas malinaw na direksyon. Si Elena ay hindi na lamang simpleng nurse. Siya ay kinikilala ng lipunan bilang huwaran ng malasakit at katapangan. At sa piling ni Alejandro, lalo niyang naramdaman na ang lahat ng hirap, luha at sakripisyo ay may kabuluhan. Ngunit higit sa lahat, natutunan ng lipunan na ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan. At si Elena, ang simpleng nurse na minsan ay pinagtawanan at hinusgahan, ang naging simbolo ng pag-asa at pagtanggap. Lumipas ang mga buwan matapos tanggapin ni Elena ang parangal bilang huwarang nurse. Sa ospital, patuloy siyang naglilingkod ng buong puso. Ngunit hindi maikakaila na ang buhay niya ay tuluyan ng nagbago. Hindi lamang dahil sa pagkilala ng lipunan, kundi dahil sa lalaking naging bahagi na ng kanyang araw-araw, si Alejandro. Madalas na dumadalaw si Alejandro sa ospital, hindi na bilang pasyente, kundi bilang kaibigan at kasama. Sa bawat pag-uusap nila, mas lalo silang nagiging malapit. Kung dati ay puno ng kaba at pag-aalinlangan ang kanilang mga sandali, ngayon ay tila nagiging natural na lang ang lahat. Isang hapon, matapos ang duty ni Elena, inimbitahan siya ni Alejandro na maglakad-lakad sa parke malapit sa ospital. Simple lamang ang lugar. May mga bata na naglalaro ng habulan, matatandang nag-iensayo ng tai chi, at mga mag-asawang nag-uusap habang nakaupo sa mga bangko. "Elena," bunad ni Alejandro habang naglalakad sila sa lilim ng mga puno. "Naalala mo pa ba noong una tayong nagkakilala? Halos wala akong malay at ikaw naman ay nag-aalala kung makakaligtas ako." Ngumiti si Elena, bahagyang napatingin sa langit. "Oo sir, hindi ko akalaing ang simpleng desisyon ko na mag-donate ng dugo ay magdadala ng ganitong pagbabago sa buhay ko." "Hindi lang sa buhay mo," tugon ni Alejandro, sabay tingin sa kanya. "Pati na rin sa akin. Binuksan mo ang mga mata ko na may mas mahalaga ay sa kayamanan at negosyo. Natutunan kong may mga taong handang tumulong ng walang kapalit. At sa mga panahong iyon, ikaw ang naging inspirasyon ko." Napatigil si Elena at tumingin sa kanya. May kakaibang lambing sa boses ni Alejandro na hindi niya madalas marinig. "Sir, hindi ko alam na ganun pala ang tingin ninyo. Para sa akin, tungkulin lang talaga iyon." Huminto si Alejandro, tumingin ng diretsyo sa mga mata ni Elena, at mahina ang boses na nagpatibok ng puso ng dalaga. "Hindi na kita tinitingnan bilang pasyente, Elena. Initingnan na kita bilang babaeng nagbigay ng kulay sa buhay ko. Elena, mahal na kita." Nanlaki ang mga mata ni Elena. Hindi niya inasahan na maririnig niya ang mga salitang iyon mula sa pinakamayamang tao sa bansa. "Sir, Alejandro, hindi ko alam ang sasabihin ko. Hindi ako handa sa ganito." Hinawakan ni Alejandro ang kanyang mga kamay. "Hindi kita pinipilit. Gusto ko lang malaman mo ang totoo. Hindi ito tungkol sa utang na loob. Hindi ito tungkol sa dugo na ibinigay mo. Ito ay tungkol sa pagkapao mo, sa kabutihan
at lakas na ipinakita mo. Tumulo ang luha ni Elena, ngunit ipoy luha ng ginhawa at saya. Alejandro, hindi ko alam kung kaya kong makapasok sa mundo mo. Ang layo ng agwat natin. Isang simpleng nurse lang ako, habang ikaw ang pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Ngumiti si Alejandro at pinunasan ang kanyang luha. Hindi mahalaga ang agwat. Ang mahalaga, totoo ang nararamdaman ko. At kung papayag ka, handa akong gawin ang lahat para maprotektahan ang pagmamahalan natin laban sa kahit anong sasabihin ng mundo. Natahimik si Elena at sa kanyang puso, naramdaman niya ang katotohanan ng mga salita ni Alejandro. Hindi siya hinahabol ng lalaki dahil sa itsura o ambisyon, kundi dahil sa kanyang pagkatao. At doon, unti-unti niyang tinanggap na ang pagmamahal na ito ay totoo. Pag-uwi niya ng gabing iyon, kinausap siya ng kanyang ina. "Anak, napansin kong masaya ka nitong mga araw. May kinalaman ba ito kay Don Alejandro?" Namula si Elena at hindi agad nakasagot. Ngunit kalaunan, tumango siya. "Inay, sinabi niya po na mahal niya ako. Hindi ko alam kung paano haharapin iyon." Ngumiti si Aling Rosa, hinawakan ang kamay ng anak. "Elena, kung totoo ang nararamdaman ninyo para sa isa't isa, huwag mong pigilan. Hindi lahat ng tao ay nabibigyan ng pagkakataong mahalin at mahalin pabalik ng tapat." Sa mga sumunod na linggo, mas lalo pang lumalim ang ugnayan nina Elena at Alejandro. Hindi man sila lantaran sa harap ng lipunan, ramdam na mga taong malapit sa kanila ang espesyal na koneksyon. Madalas silang nakikitang magkasama, nagkukwentuhan, nagtatawanan at nagbabahagi ng mga simpleng bagay. Mga sandaling nagpapatunay na ang pagmamahalan ay hindi nasusukat sa kayamanan kundi sa katapatan. Isang gabi, matapos ang mahabang duty ni Elena, sinundo siya ni Alejandro. Habang nakasakay sila sa kotse, nagtanong si Alejandro, "Elena, handa ka na bang ipaalam sa mundo ang tungkol sa atin?" Natahimik si Elena. Alam niyang maraming tao ang muling huhusga sa kanya. Ngunit naalala niya rin ang lahat ng pinagdaanan nila. Ang paninira, ang pagdukot at ang pagligtas. "Kung kasama kita, Alejandro, handa akong harapin ang lahat." Ngumiti si Alejandro at hinawakan ang kanyang kamay habang patuloy silang naglalakbay sa kalsadang puno ng ilaw. "Simula ngayon, Elena, hindi na kita tatawaging bayani lang ng buhay ko. Tatawagin na rin kitang mahal ng buhay ko." Sa gabing iyon, tuluyan nang nabuo ang isang pag-ibig na walang sinuman ang makakasira. Isang pag-ibig na dumaan sa pagsubok ng buhay, paninira ng lipunan at panganib mula sa mga kalaban. At ngayon, ito'y handang tumindig bilang isang pagmamahalan na higit pa sa lahat ng payamanan at kapangyarihan. Makalipas ang ilang buwan mula nang aminin ni Alejandro ang kanyang nararamdaman kay Elena, nagsimula nang humupa ang mga bagyong dumaan sa kanilang buhay. Ang lipunang minsang mapanuri at mapanghusga ay natutong tanggapin ang kanilang relasyon. Unti-unti, ang pangalan ni Elena ay hindi na lamang nauugnay sa tsismis at kontrobersya, kundi sa isang bagong kwento ng pag-asa, ang kwento ng isang simpleng nurse na minahal ng pinakamayamang bilyonaryo, hindi dahil sa kayamanan, kundi dahil sa pagkatao. Isang gabi, inimbitahan ni Alejandro ang pamilya ni Elena sa kanyang malawak na tahanan. Doon, nagtipon-tipon sina Mang Ernesto at Aling Rosa, na bagamat hindi pa lubusang magaling, ay mas malakas na kaysa dati dahil sa patuloy na gamutan. Habang nakaupo sa mahabang hapag, bakas sa mukha ng mag-asawa ang hiya at pagkamangha sa nakikita nilang karangyaan. "Pasensya na kayo, Don Alejandro," wika ni Mang Ernesto habang hawak ang kanyang baso. "Hindi kami sanay sa ganitong kaluho. Sanay lang kami sa simpleng hapag." Ngumiti si Alejandro at sagot, "Mang Ernesto, dito sa bahay ko, hindi ninyo kailangang mahirapan o mahiya. Ang gusto ko lang ay maging masaya kayo, lalo na si Elena. Malaki ang utang ko sa inyong pamilya." Napaluha si Aling Rosa at hinawakan ang kamay ng anak. "Anak, masaya ako na natagpuan mo ang isang lalaking marunong tumanaw ng utang na loob. Kahit mayaman siya, hindi niya nakakalimutang maging tao." Matapos ang hapunan, dinala ni Alejandro si Elena sa hardin ng kanyang mansyon.
Sa ilalim ng maliwanag na buwan at mga kumikislap na bituin, naglakad silang dalawa nang magkahawak ang kamay. Tahimik ang paligid, ngunit puno ng emosyon ang sandali. Elena, mahinang sambit ni Alejandro, matagal na kitang gustong tanungin. Handa ka na bang magsimula ng bagong buhay kasama ko? Nagulat si Elena at tumigil sa paglakad. Alejandro, anong ibig mong sabihin? Lumuhod si Alejandro sa harap niya. Hawak ang isang maliit na kahon na may lamang singsing na kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Elena de la Cruz, mahal na mahal kita. Gusto kong ipaalam sa buong mundo na ikaw ang babaeng pipiliin kong makasama habang buhay. Pakakasalan mo ba ako? Naluha si Elena, nanginginig ang kamay habang nakatingin sa singsing. Sa isip niya, bumalik ang lahat ng alaala. Ang mga gabing wala silang makain. Ang mga araw na pinagtatawanan siya dahil sa lumang uniforme. Ang mga panahong halos sumuko siya dahil sa sakit ng ina. At ang mamasandaling halos mawala ang kanyang buhay sa kamay ng mga kalaban. Lahat ng iyon ay parang humantong sa gabing iyon. Isang gabing nagbibigay ng bagong simula. Alejandro, bulong ni Elena, hindi ko akalain na darating ako sa puntong ito. Oo, pakakasalan kita. Tumayo si Alejandro at niyakap siya ng mahigpit. Salamat, Elena. Simula ngayon, hindi lang ako ang may utang ng buhay sa'yo. Ako rin ang magiging katuwang mo sa lahat ng laban. Kinabukasan, kumalat agad ang balita sa buong bansa. Pinakamayamang bilyonaryo, nakatakdang pakasalan ang huwarang nurse na nagligtas ng kanyang buhay. Ngunit sa halip na panghuhusga, mas marami na ngayong bumati at sumuporta. Ang mga tao'y humanga sa kanilang kwento. Isang pag-ibig na tumindig sa gitna ng lahat ng pagsubok. Sa ospital, sinalubong si Elena ng mga kasamahan niyang may ngiti at yakap. Congratulations, Elena! Bati ng isa. Ang nurse na bayani, ngayon ay bride-to-be na. Hindi napigilan ni Elena ang mapangiti, ngunit nanatiling mapagpakumbaba. Salamat, pero hindi ko pa rin iiwan ang ospital. Hindi ko nga yung talikuran ng trabaho kung mahal na mahal ko. Nang marinig iyon, mas lalo siyang hinangaan ng lahat. Sa kabila ng kasaganaan at bagong buhay na naghihintay sa kanya, pinili pa rin niyang manatiling tapat sa kanyang bukasyon. Dumating ang araw ng kasal. Sa isang simpleng simbahan sa probinsya kung saan unang tumindig si Elena upang mangarap, ginanap ang seremonya. Puno ng bulaklak ang paligid at ang mga taong minsan ay nanlait sa kanya ay ngayon ay naroroon upang masaksihan ang kanyang pinakamahalagang araw. Habang naglalakad siya sa aisle, suot ang puting bestidang hindi marangya ngunit elegante. Nakita niya si Alejandro na nakatayo sa altar, naghihintay sa kanya. Ang mga mata nito'y puno ng luha at tuwa. Elena, bulong ni Alejandro nang magtagpo sila. Sa wakas, ikaw na ang magiging asawa ko. Mumiti si Elena, luhaan ngunit masaya. At ikaw ang lalaking mamahalin ko habang buhay, sa harap ng Diyos at ng kanilang mga mahal sa buhay. Ipinangako nila ang kanilang pag-ibig, isang pag-ibig na hindi matitinag ng kahirapan, paninira o panganib. At sa pagtatapos ng seremonya, habang lumalabas sila ng simbahan bilang mag-asawa, naramdaman ni Elena ang simula ng panibagong kabanata ng kanyang buhay. Mula sa pagiging isang mahirap na nurse na walang ibang pinangarap kundi makapagsilbi, siya ngayon ay asawa ng pinakamayamang bilyonaryo. Ngunit higit pa roon, siya'y naging simbolo ng pag-asa, lakas at tunay na pag-ibig.